Ang init ng tanghaling tapat sa Cebu City ay parang nagbubuhos ng apoy mula sa langit. Ang singaw ng aspalto ay sumasalubong sa bawat sulok ng makikipot na eskinita sa Barangay Parian. Sa loob ng 3 palapag na bahay na pininturahan ng maliwanag na dilaw, mas makapal pa sa init ng labas ang tensyon sa loob. Sa ikalawang palapag, sa silid na humigit kumulang 20 metro kwadrado ang sukat, nakaupong tuwid si Mia sa harapan ng malaking monitor. Ang mga matipunong daliri niya ay lumilipat ng mabilis sa keyboard, gumagawa ng maayos na ritmo tulad ng ulan. Kailangan niyang tapusin ang plano ng komunikasyon para sa isang malaking partner sa Singapore bago mag-alas 3 ng hapon. Pawis ang noo niya kahit naka-on ang aircon sa 26 na degree. Ganoon ang trabaho ng isang content creator at project manager para sa isang dayuhang kumpanya, hindi kailanman madali. Bigla na lang, maririnig ang mabibigat na hakbang mula sa hagdan, sumisira sa kanyang konsentrasyon. Bumukas ng pabugso ang pinto ng kanyang silid, tumatambulan sa dingding, nakatayo signang. Korason sa pintuan, namumula ang mukha, hawak ang isang maninipis na papel ng kuryente na parang armas. Tignan mo ito. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan kung ano ito. Itinapon ng biyenan niya ang papel sa mesa ni Mia, tinatakpan ang buong screen ng computer. Kinuha ni Mia ang papel. Ang halaga ng kuryente ngayong buwan ay mas mataas ng higit 500 piso kaysa nakaraang buwan. Bahagyan niyang kinutkot ang kilay, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy na ang biyenan. 3,200 piso. Ang bahay na ito ay nagsunog ng 3,200 piso sa kuryente ngayong buwan. Sino ang nasa bahay sa araw na araw maliban sa iyo? Si Ryan ay nagtatrabaho ng walang pagod. Si Carmela ay nag-oopisina rin. Ako ay namimili at nagluluto. Ikaw lang ang buong taon ay nakatahanan dito. Naka-on ang aircon, naglalaro sa computer. Alam mo bang nagsisayang ka ng pera ng iyong asawa? Huminga ng malalim si Mia para mabawi ang kanyang kalmado. Dahan-dahan niyang inilagay ang papel sa gilid ng mesa at tumingin sa biyenan niya, sinusubukan na magsalita ng banayad hanggat maaari. Nanay, ang init ngayong buwan ay record high, mahigit 40 degree. Normal na mas maraming kuryente ang aircon. At ang pananatili ko sa bahay ay para magtrabaho, hindi para maglaro. Kailangan ko ng malamig na espasyo para makapagtrabaho ng maayos, nanay. Nang marinig ito ni Ginang, Corazon lalong nagalit. Trabaho? Anong trabaho ang meron ka? Buong araw nakaupo sa harap ng computer, tumakatakang maingay, tinatawag mo ba iyon na trabaho? Ang mga tao ay lumabas sa mundo, nakikipag-ugnayan, nagpapawis para kumita, ngunit ikaw ay nakaupo sa malamig na kondisyon kumikita ng ano sa internet? Ang iyong asawa ay nagtatrabaho ng husto para mapakain ang bahay na ito. Para mapakain ka, ikaw na malaking bibig. Naramdaman ni Mia ang paghigpit sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon na pakikipagsama, ni minsan ay hindi kinikilala ni Gning. Corazon, ang kanyang pagsusumikap. Sa kanilang mga mata, ang pagiging freelancer ni Mia, ang pagtatrabaho mula sa bahay para sa isang dayuhang kumpanya ay katumbas ng kawalan ng trabaho at pakikipagsama sa asawa. Hindi nila naiintindihan o sadyang ayaw nilang maintindihan na ang pera na kinikita ni Mia sa pamamagitan ng kanyang talino ay ilang beses na mas malaki kaysa sa pinagsamang sweldo ng lahat sa bahay na iyon. Nanay, sinabi ko na ng maraming beses, nagtatrabaho ako para sa isang dayuhang kumpanya at nagbabayad sila sa pamamagitan ng bank transfer. Binabayaran ko rin ang kuryente bawat buwan, pati na ang karagdagang halaga. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Isnublihin ni Ginang. Corazon ang kanyang sinabi. Ang mga mata ay puno ng paghamak na sumusulyap mula ulo hanggang paa sa kanyang anak na bini na nakadamit ng maayos na pambahay. Iyon bang iilang piso na kinikita mo sa internet ay sapat lang para bumili ng gulay? Magbigay ka. Ilang piso na ibinibigay mo? Alam ko, hindi ka nagtitiwala sa akin. Ang mga gaya mo na gumagawa ng online na trabaho ay minsan may pera, minsan walang katatagan. Sinabi sa akin ni Ryan na wala kang trabaho ngayon
na kailangan niyang alugin ang buong bahay na ito. Naawa ako sa aking anak, kaya nagsasalita ako. Patayin mo na ang aircon, buksan ang bintana para mahangin. Ang mga taong galing probinsya na lumipat sa lungsod ay nagpapakita show ng pagkamaarte, hindi makatiis sa kaunting init. Pagkasabi nito, sinalakay ni Gnang. Korason ang kontrolyadong aircon sa mesa, pinindot ang pindutan para patayin ito. Nanahimik ang silid at ang mainit na hangin ay nagsimulang pumasok. Pagkatapos ay binuksan pa niya ang bintana ng husto para ang maliwanag na sikat ng araw at ingay ng trapiko ay pumasok. Ilagay mo ito dito para mahangin, matipid sa kuryente. Gawin mo ang iyong trabaho ng mabilis tapos bumaba ka para magluto. Si Carmela ay maaga ngayong uwi. Huwag mo siyang hayaang magutom. Kung nakatira ka sa bahay ng asawa mo, dapat kang maging marunong. Huwag hayaan ang mga tao na sabihin na isa kang parasito at palaksa. Nagnguso si Gnang. Korazon ng isang beses at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang tsinelas na gumagapang ay humupa pababa ng hagdan, ngunit may nangaiwan pa ring mga bulungan tungkol sa presyo ng kuryente, presyo ng tubig, at kawalan ng silbi ng kanyang manugang na babae. Nanatiling tahimik si Mia sa harapan ng monitor ng computer. Ang init ay bumagsak sa kanya at pawis ang nagsimulang dumighay sa likod ng kanyang leeg. Tumingin siya sa papel ng kuryente na 3,200 piso na nakahiga sa mesa. Sa katotohanan, bawat buwan ay lihim niyang inililipat ang bayad para sa kuryente, tubig at internet. Ngunit palagi niyang ginagawa ito sa pamamagitan ng banking app kapag may abiso ng bayad. Ang papel na kuryente na ipinapadala sa bahay ay para lang sa pagkumpirma, hindi alam ni Gnang. Korazon na siya ang nagbabayad ng lahat, habang ang pera na ibinibigay ni Ryan sa ina niya bawat buwan ay iniingatan ng matanda para sa kanyang sarili. Kinuha ni Mia ang kanyang telepono at binuksan ang banking app para bayaran ang kuryente. Ang balanse ng kanyang account ay higit sa 9 na digit. Ngunit hindi siya natuwa. Nararamdaman niya ang pagod, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa nakakasuklam na pagpapahalaga ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tumayo siya, bahagya niyang sinara ang bintana para mapababa ang ingay, pagkatapos ay kinuha muli ang remote at pinagana ulit ang aircon. Wala siyang dahilan para pahirapan ang kanyang sarili dahil sa kakulangan ng pag-unawa ng iba. Kailangan ko munang matapos ang trabaho para matanggap ang bonus ngayong quarter, naisip ni Mia. Ang katahimikan niya ay hindi pasipasidad, naghihintay siya. Naghihintay ng tamang sandali para maging handa ang lahat. Muling tumakas ang tunog ng pagtatype, pantay at matiyaga. Sa tunog ng aircon na bumabalik sa gawain nito, malamig at ganap na hiwalay sa mainit na atmosfera ng mga tao sa ibaba. 6:00 ng gabi, nailapat na ang sikat ng araw, ngunit ang maalinsangang hangin ay nananatili pa rin. Isang taxi ang huminto sa harap ng bahay ni Ryan. Bumaba si Ryan, bahagya tawid, may suot na dark blue na business suit na nakaektong maayos, ngunit ang kurbata ay nakaluwag na, pati ang kuwintas ng baro niya. Amoy alak na dumatingan mula sa kanya pagpasok niya sa bakuran. Si Ryan ay isang team leader ng sales para sa isang kilalang pribadong kumpanya ng konstruksiyon sa Cebu City. Ang titulo ay mukhang mataas, lagi siyang hitsura ng magara sa labas. Ngunit sa katotohanan, ang presyo ng benta at walang katapusang inuman ay nagpapakain sa kanyang kalusugan at bulsa. Nanay, nandito na ako. Nang marinig ng biyanan ang tinig ng kanyang minamahal na anak, nagmadali siyang naglinis ng kamay at lumabas. Ay, nandito na ang aking anak. Bakit marami kang nainom? Nagtitipid ka ba? Ang hirap ng buhay, nagtatrabaho, at pagkatapos nito ay alak pa rin. Nag-alaga si Gnang. Corazon kay Ryan sa malaking sopa ng sala at pagkatapos ay lumingon sa hagdan, nagbago ang tono. Mia, nasaan ka? Nandito na ang asawa mo at hindi ka bababa para gumawa ng lemonade. Nakaupo ka lang diyan. Ano ba ang ginagawa mo? Bumaba na kaagad. Narinig ni Mia ang tawag ng biyenan, malalim na huminga at bumaba. Tahimik ang kanyang mukha, walang ipinakitang kahirapan,
kahit na ang amoy ng alak ay kumakalat sa sala. Pumasok siya sa kusina, kumuha ng kalamansi at pulot para gumawa ng mainit na inumin para sa lasing. Ang kanyang mga galaw ay mahusay, mabilis ngunit walang pagmamahal ng isang asawa na nag-aalala sa kanyang asawa, mas parang tungkulin. Nang dalhin ni Mia ang inumin, si Ryan ay nakatulog na pababa sa sopa, nakagawi ang kamay sa noo, ang bibig ay nagsasalita pa rin tungkol sa mga bilyon na piso. Inumin mo para mawala ang alak. Inilagay ni Mia ang tasa sa mesa, maikli ang sinabi niya. Bahagya na binuksan ni Ryan ang mga mata, kunuha ang tasa at isang higop ay maubos, pagkatapos ay humanga. Alam mo nanay, napakagaling na deal ko ngayon. Isang proyekto ng pagbibigay ng tile para sa isang beach resort. Sinabi ng boss ko na kung maayos ang deal na ito, ang komisyon ko ay hindi bababa sa 200,000 piso. Nang marinig ni Gnang Corazon ang 200,000, nagliwanag ang kanyang mga mata. Pumalo siya sa kanyang hita at ngumiti ng buong puso. Totoo ba, anak ko? Napakahusay ng anak ko. Sinabi ko na siya ang haligi at ipinagmamalaki ng pamilyang ito. 200,000, pati nagastusin ang lahat. Ngumiti si Ryan ng may pagmamataas, tinupad ng alak ang kanyang ego. Lihim siyang tumingin kay Mia na naglilinis ng tasa, may tono ng paghamak. Iyon na, nanay, ako ay lalaki, kailangan kong gumawa ng malalaking bagay, kumita ng malaki, hindi tulad ng iba na buong taon nakaupo sa bahay na kumain-kain nang walang ginagawa. Umayos si Gneng. Corazon agad. Tama ka anak. Bumili ka ng bagong sasakyan mga 1,000,000 o 1,000,000 kalahati para maayos kang humarap sa mga kliyente. Habang nakikinig si Mia sa kanilang palitan, nararamdaman niya ang pagkabigo. Alam niya na ang proyekto sa resort na isinasalaysay ni Ryan ay panaginip pa lamang. Ang kumpanya ni Ryan ay naghihirap, hindi pa nababayaran ang 2 buwan na sahod ng mga empleyado, saan kukuha ng malaking komisyon. Ang pera na dinala ni Ryan sa bahay bawat buwan ay unti-unting bumababa at maraming beses na humingi siya ng pera para sa mga handaan at libing. Ngunit ang pagmamalaki at pagnanasa ay natanim na sa dugo niya. Kailanman ay hindi tatanggapin ni Ryan ang katotohanan na siya ay natalo, lalo na sa harap ng asawa. Kung mag-aalis ka ng sasakyan, kailangan mo munang suriin ang iyong pananalapi. Ang iyong credit card nitong nakaraang buwan ay hindi pa lubos na nabayaran, kumakain na ng interes. Ang salita ni Mia ay parang isang timba ng malamig na tubig sa mukha ni Ryan habang nagagalit. Nagtayo siya ng biglaan, namumula ang mukha. Ano ang alam mo tungkol doon? Huwag makialam ang mga babae sa negosyo ng mga lalaki. Ang utang ay mabayad naman. Ano naman iyon? Pero ikaw, mag-alaga ka ng pagkain at huwag mong turuan ako. Nakialam si Gnang Corazon. Oh, aba, totoo. Bakit mo tinatangka ng anak ko habang masaya siya? Hindi mo siya nagpapalakpak kundi binababaan mo siya. Talaga kang pabigat ng iba pa at palaging nagsasalita ng mga salita. Humihingi ng tulong si Mia, nag-angat ng balikat at hindi na nagpaliwanag. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa, isang maikling mensahe na nag-aabiso ng pagbabago ng balanse. Dinala ni Mia ang telepono at tiningnan ito. Isang abiso mula sa bangko, ang account na PH1234 ay kakakreditohan ng $3,000. Nilalaman, payment for Q2 project completion. Ang kanyang sahod at bonus ngayong quarter ay dumating sa takdang oras, katumbas ng humigit kumulang 150,000 piso, 4 na beses ang sahod ni Ryan. Ngunit ang mukha ni Mia ay nanatiling manhid, walang ipinakitang emosyon. Mabilis siyang nag-operate sa screen ng telepono, naglipat ng 15,000 piso sa shared account na ginagamit para sa gastos ng pamilya na maaari ring ma-access ni na Ryan at Gnang Corazon. Sa nilalaman ng transfer, maingat niyang tinanggap ang mensahe para sa utang ng kaibigan ko. Bing! Tumunog ang telepono ni Ryan sa mesa. Nakita ng lalaki ang mensahe ng pagdating ng pera na 15,000. Tinanong siya ng curt, ano iyon? Pera ng kaibigan ko, ibinalik ang inutang niya sa akin dati. Nilipat ko iyan para sa gastos sa bahay ngayong buwan. Nagsinungaling si Mia
nang walang kumukurap ang mata. Alam niya na kung sasabihin niya na sahod niya ito, hahanapin ni Gnang Corazon ang paraan para makuha ito o magtitiwala si Ryan ng todo. Higit sa lahat, kailangan niya ng reserbang pondo para sa kanyang sarili, para sa isang kinabukasan na naramdaman niya ay hindi na niya kasama ang mga taong ito. Grabe, 15,000 lang at nagsasalita ka na, nguso ni Gnang Corazon. Ngunit ang kanyang mga mata ay lihim na sumilip sa screen ng telepono ng kanyang anak para tingnan ang numero. Kahit paano, mabuti pa kaysa wala. Tulungan ang kaunti, dahil si Ryan ang nagtataglay ng buong pasanin. Ngumiti ng lihim si Ryan, kinuha ang telepono. Iyan na kapag may pera ka, ibigay mo sa pamilya. Huwag kang magtago ng pera. Lihim na ngumiti si Mia, isang ngiti na lumipas lamang sa dulo ng kanyang labi na hindi nakita ng sinuman. Kinuha niya ang tray ng baso at pumasok sa kusina. Iniiwan ang dalawang ina at anak na nagpatuloy sa pag-usap tungkol sa pangarap na bagong sasakyan at milyon-milyong proyekto sa langit. Sa loob niya, ang paghamak ay nagsimula ng palitan ang pagtitiis na kanyang iningatan sa loob ng 3 taon. 7:00 ng gabi, nakalaan na ang pagkain ngunit hindi pa dumarating si Carmela. Habang inaayos ni Mia ang mga plato at kutsara, tumingin siya sa orasan sa dingding. Sa sandaling iyon, tumunog ang makina ng motorsiklo sa labas at ang mga yapak ng mataas na takong ay kumatok sa lapag. Pumasok si Carmela, nakasuot ng makitid na opisyal na damit, ang mukha ay nakakunot na parang ninakaw ang kanyang palengke. Si Carmela ay 24 na taong gulang, isang clerk sa isang maliit na insurance company malapit sa bahay, mababang sahod ngunit may ugaling maprinsipyo at mapahusay. Pagpasok sa pintuan, itinatapon niya ang kanyang bag sa sopa at nagrereklamo ng malakas. Ay nako, pagod na ako. Ang boss ay nagpapatagal hanggang ngayon nang walang bayad na overtime. Galit na galit sa trabahang iyon. Nakita ni Gnang Corazon ang kanyang pinakamamahal na anak at nagmadaling lumabas, nag-aalalahanin ang tanong. Anong nangyari anak? Pinagalitan ka ba ng boss mo? Ang hirap ng buhay ng anak ko. Pumunta-punta si Carmela sa sala. Ang mga mata niya ay naghanap at huminto sa beauty table ni Mia sa sulok. Nagliwanag ang mga mata niya nang makita ang isang itim na lipstick na nakapatong sa tray, isang lipstick brand na bagong bili ni Mia ang nagbigay sa kanyang sarili noong nakaraang buwan. Minsan lang ito nagamit. Tumayo si Carmela, lumakad papunta at kinuha ang lipstick para tingnan. Pagkatapos ng walang pahintulot binuksan niya, pinalitaw ang lipstick at ipinahid ng direkta sa kanyang labi sa harap ng salamin. Maganda ang kulay ito, pero medyo matatanda para kay Ate Mia, mas bagay sa akin. Habang nagdadala ng sabaw si Mia mula sa kusina, nasaksihan niya ang buong eksena. Inilagay niya ang sabaw sa mesa, lumakad patungo, seryoso ang tinig. Carmela, bakit kinuha mo ang gamit ko nang walang pahintulot? Ito ay personal na gamit. Kung gusto mong gamitin, kailangan mong humingi muna sa akin. Lumingon si Carmela, hawak pa rin ang lipstick, ang mukha ay nagmamataas na mapanghamong, naku, isang lipstick lang at parang malaking bagay. Nakita ko lang na nakalagay doon kaya tinry ko. Magkapatid tayo sa bahay, nagtetipid ka sa isang lipstick? Hindi sa tipid o hindi. Ito ay pangunahing paggalang. Ang personal na kagamitan, lalo na ang kosmetiko na nilalagay sa labi at mukha, ay hindi dapat ibahagi dahil hindi ito malinig. Bukod dito, kinuha mo ito nang walang pahintulot, iyon ay tinatawag na pagnanakaw. Ang salitang pagnanakaw ay parang nagpaputok ng bomba na si Carmela. Nagtatalon siya, itinapon ng malakas ang lipstick sa mesa at nahulog ito sa lupa, basag sa dulo. Nanay, tignan ang Ate Mia, tinawag niya akong magnanakaw. Hiniram ko lang ang kanyang lipstick at pinagalitan niya ako. Nagsimulang dumahak si Carmela. Dumaloy ang luha nang marinig ito ni Gnang Corazon. Tumalon siya at sinabihan si Mia. Ano ang sinabi mo, Mia? Tinatawag mo bang magnanakaw ang kapatid mo? Kapag ang kaibigan ay nagpahiram ng kaunting lipstick, pinagagalitan mo siya? Itinapon mo ba sa lupa ang iyong kita sa internet at wala na siyang halaga? Kinuha ni Mia ang lipstick na basag, binuhat ito.
Hindi dahil sa pera, kundi sa ugali ng paghamak. 200 piso o 2,000, iyon ay isang lipstick lang. Hindi ko tinitipid ito sa Carmela, ngunit ang ugali ni Carmela ay hindi mapagrespeto sa akin. Pinagalitan ko siya para sa susunod na pagkakataon. Carmela ay hindi na mag-uulit sa labas ng lipunan, ay maaari itong hatulan bilang kakulangan ng kultura. Ikaw ang nagtuturo ng klase. Turuan ka ng iyong sariling mga bagay. Nagtalo, Signing. Corazon, ang aking anak ay aking turuan, hindi ikaw ang may karapatang pangaralan. Tignan mo ang iyong sarili umaasa sa asawa, ngunit buong araw na nagsusuot ng kosmetiko, naggagastos. Tumayo si Carmela sa likod ng kanyang ina, lihim na tumatawa ng panalo, at lihim na inilagay ang lipstick sa kanyang bulsa. Naramdaman ni Mia ang kawalan ng magagawa. Napagtanto niya na sa bahay na ito, ang katwiran ay para sa mga malakas ang boses at sa parehong dugo. Siya ay tagalabas, kahit gaano siya katama ay magiging mali pa rin siya. Sina, malalim na huminga si Mia, inilagay ang basag na lipstick sa mesa. Isipin ninyo kung ano ang gusto ninyo, hindi na ako magsasalita, kain na tayo. Lumiko siya at pumasok sa kusina, iniiwan ang mga galit na mata at bulungan ng 3 miyembro ng pamilya ni Ryan. Sa gabi, huminto ang ulan sa Cebu City. Sa silid sa ikalawang palapag, malakas ang aircon, ngunit hindi iyon sapat para mapawi ang tensyon. Si Ryan ay naligo na, ang amoy ng sabon ay humalo sa natirang amoy ng alak. Hindi siya humiga para manood ng telepono tulad ng dati, kundi lumapit sa dressing table ni Mia. Mia, umupo ka rito, may sasabihin ako sa iyo. Naramdaman ni Mia ang alerto, ngunit dahan-dahan siyang umupo sa harap na silyon, nagpanatili ng distansya. Anong bagay? Kumuha si Ryan ng briefcase at inilabas ang isang miyalong folder ng mga dokumento. Ganito, may napakagandang pagkakataon sa negosyo ngayon, isang lot ng imported na floor tiles na napakamura, kalahati lang ng presyo ng merkado. Kailangan ko ng kapital. Ang bahay natin ay may titulo, pwede nating ipangako sa bangko para makakuha ng pautang. Mag-sign ka lang sa authorization paper para makapagproseso ako ng papeles. Sa 3 araw makukuha na ang pera. Kinuha ni Mia ang folder at binuksan ito, pahina-pahina. Ito ay isang full power of attorney na nagbibigay kay Ryan ng karapatang ipangako, ilipat at ibenta ang lupa at ari-arian na nakarehistro sa pangalan ni Mia. Nang makita ang mga itim na titik sa papel, naramdaman ni Mia ang panginig sa kanyang likod. Hindi lang pera ang gusto ni Ryan, gusto niyang alisin ang buong kontrol niya sa bahay. Nagpanggap siyang hindi nakakaunawa. Mahinang nagtanong, ipangako ang bahay? Pero delikado iyan kung maging mahina ang negosyo, kukuhanin ng bangko ang bahay at wala tayong matirhan? Umiling si Ryan nang walang pag-alinlangan. Naku, ikaw ay nagmamalasakit ng sobra. Kinalkula ko na ito. Ang lot na ito ay ibebenta agad, may kita agad. 1 buwan lang at mabibigay ko ulit ang titulo sa iyo. Malaki ang haligi ng pamilya, kailangan akong responsable para yumaman para sa ating pamilya. Magtiwala ka sa akin. Lagyan ng pirma. Aayusin ko ang lahat. Pero anong konkretong produkto ang gagawin mo? Saan galing? Paano ang pagbebenta? Hindi ko nakikita ang detalyeng business plan dito. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Ryan sa sobrang profesional na mga tanong ni Mia. Nag-iisip siya na ang kanyang asawa na nakakulong sa bahay, na nagtatype ay walang alam sa mga proseso ng pautang. Ano ang daming tanong? Mga teknikal na bagay iyon, hindi mo mauunawaan kahit ipaliwanag ko. Ang bangko ay pamilyar, flexible sila, kailangan mo lang pumirma. O hindi ka ba nagtitiwala sa iyong asawa? Tinitipid mo ang bahay ng mga magulang mo, kaya ayaw mong tulungan ng asawa, hindi ba? Sa sandaling iyon, bumaba si Gengang. Corazon mula sa itaas. Anong maingay diyan? May isang pirma lang at hindi rin makuha? Mia, nandito ka sa bahay ng asawa mo, kailangan mong mapagkakatiwalaan siya. Ang bahay na ito ay nandito pa, hindi mo nakuha ng sino man. Pumirma ka. Hayaan mo siyang magnegosyo. Ang babae ay hindi dapat makialam sa negosyo. Tumingin si Mia ng direkta kay Ryan, pagkatapos ay sabihanan niya, banayad ngunit determinado. Nanay, Ryan, hindi ito maliit na bagay.
Ang bahay na ito ay tirahan ng buong pamilya. Ibinigay ito ng aking mga magulang para sa katatagan ng pamumuhay, hindi para isapalaran. Kailangan ko ng oras para mag-isip at kumonsulta sa aking mga magulang muna. Hindi ako makakapirma ngayon. Nang marinig ni Ryan na kukonsultahin ni Mia ang mga magulang nito, namuti ang mukha niya. Kung malaman ng mga magulang ni Mia, tiyak na makikialam at mahahalata ang kanyang pagkukunwari. Tumayo siya at itinuro ang kamay kay Mia, sumigaw. Huwag mong ilabas ang iyong mga magulang para takutin ako. Ang babae ay dapat sumunod sa asawa. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka pipirma, huwag mong sisihin ako kung maging malupit. Habang nagagalit si Ryan, bumaba muli si Gineng, Corazon, at sinuportahan ang anak. Mia, ang bahay na ito ay bahay ng aking anak. Pumirma ka para makatulong sa kanya. Ang asawa ay responsable sa pamilya. Inilagay ni Mia ang folder sa mesa, tumayo at lumabas. Mula kinabukasan, nagsimula ang isang malamig na digmaan na sinamahan ng panliligalig sa isip. Noong umaga, habang naka-Zoom meeting si Mia sa mga partner, pinalakad ni Gnang, Corazon ang TV, ng buong lakas sa ibaba mga sound ng teleserye, tunog ng labanan. Isinama ni Mia ang noise-cancelling earphones, ngunit hindi sumuko si Gnang. Corazon dinala niya ang vacuum cleaner sa pasilyo mismo sa harap ng silid ni Mia, pinagana ito ng 1 oras at sadyang binabayo ang ulo ng vacuum sa pinto ng kahoy. Tanghali, nang makatulog ng kaunti si Mia, naglagyan ng kalan ang biyenan sa likod ng bakuran, nagsubo ng tabako at sumigaw habang humahagis ng mga pagkain tahasang ginawa para maistorbo si Mia. Naupo si Mia at naglinis ng mukha. Ngunit habang tumitigas ang pagpapahirap, lalong lumalakas ang kanyang resistensya. Kinuha ni Mia ang isang pares ng high-quality na silicone earplugs mula sa drawer, inisuot ang mga ito. Ang mundo sa paligid ay bigla na lang naging tahimik. Binuksan niya ang isang instrumental na musika sa earphones at nagpatuloy sa pagtatype ng buong bilis. Naisip niya, kung gusto nilang makipagsapalaran sa lakas ng loob, sasali siya hanggang katapusan. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa kanya at pinoprotektahan siya ng batas. Ang kanilang maliit na mga lansi ay nagpapatunay lamang ng kanilang kahinaan at kapabayaan. Isang Sabado ng hapon, lumabas si Ryan para makipagpulong sa mga kliyente. Si Carmela ay lumabas para sa date. Si Gnang, Corazon ay pumunta sa simbahan para magsimba. Nag-iisa na lang si Mia sa bahay. Ito ang gintong pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Kinandado ni Mia ang kanyang silid. Binuksan ang kanyang personal na laptop. Dati, lubhang mapagkakatiwalaan si Ryan sa kanya para sa pag-install ng mga banking app at e-wallets sa kanyang telepono at tablet dahil hindi siya marunong sa teknolohiya. Samantala, nagawa niyang isync ang email account na tumatanggap ng mga bank statement ni Ryan papunta sa sarili niyang makina at nag-install ng isang lihim na OTP tracking app na hindi niya alam. Malalim na huminga si Mia, tinipe ang password para ma-access ang bank statements ni Ryan sa nakaraang 6 na buwan. Nagsimulang lumabas ang mga numero, sumasayaw sa harap niya, tulad ng matibay na katibayan ng pagkakasala. Ang regular na sahod ni Ryan ay dumadating sa account sa 5 ng bawat buwan, humigit kumulang 15 hanggang 20,000 piso bawat buwan. Ngunit sa pagsusuri ni Mia ng mga withdrawal malapit sa isang condominium sa Ayala Center, ang lugar na tinitirhan ng kanyang kabit, natuklasan niya ang isang malinaw na pattern. Bawat 2 o 3 araw, mag-withdraw si Ryan ng 3 hanggang 5,000 piso. Sa loob ng 3 buwan, ang kabuuang withdrawal sa lugar na iyon ay umabot na sa higit 60,000. Bukod dito, ang mga credit card transactions ay mas nakakabitin pa. Pagbili sa isang tindahan ng alahas, 5,800 piso. Sa isang fashion shop, 3,200 piso. Ticket para sa isang beach resort sa Boracay, 12,000. Sa kapistahan na iyon, sinabi ni Ryan na pumunta siya sa inspection sa Cebu North sa loob ng 3 araw. Binuksan ni Mia ang mga naka-screenshot na larawan ng Facebook ng kabit na nakolekta niya, isang babae na nagngangalang Yani, at inihambing ang mga petsa at imahe. Nang ihambing niya, kumumpirma ang lahat.
Noong petsa ng pagbili ng alahas, nag-post si Yani ng larawan ng isang silver bracelet na may bato. Ang petsa ng pagbili ng damit, nag-post siya ng bagong damit na iyon. At ang Boracay trip, nag-check-in siya sa isang beachfront resort. Maingat na tinalukbungan ang mukha ng kasama, ngunit ang silhouette na lumabas sa background ay si Ryan. Lihim na ngumiti si Mia, isang mapait na ngiti. Kaya pala ang pera na ibinibigay niya sa bahay ay ginagamit ni Ryan para paalagaan ang kanyang kabit. Humihiyaw siya tungkol sa kakulangan ng kapital para sa negosyo, pinuwersa ang asawa na ipangako ang bahay, ngunit nagastos pa rin siya ng malaki para sa masayang pakikipagkita. Patuloy na sumisid si Mia sa data. Isang kahina-hinalang transfer ang lumabas noong nakaraang linggo, 50,000 piso, na ipinadala sa isang account na pangalan ay Vanessa Yani, nilalaman, investment. Pinangingibabawan ni Mia ang kanyang naiisip. Naalaala niya ang narinig na pag-uusap sa coffee shop. Hinihikayat ni Yani si Ryan na mag-invest sa crypto. Ibig sabihin, nagsimula na siyang ilagak ang kanyang pera sa walang ibabang hukay na iyon. Ang 50,000 piso na ito ay tiyak na nanggaling sa araw-araw na interes o sa lobo ng pautang, dahil ang sahod account ni Ryan ay laging halos wala sa katapusan ng buwan. Mabilis na nag-screenshot si Mia, inimbak ang lahat ng katibayan, mga bank statement, mga imahe ng cross-reference sa isang folder na may 2 layer na proteksyon ng password. Nagprint siya ng kopya at ikinabit ito sa isang legal file na tahimik niyang pinaghahandaan para sa diborsyo. Tumunog ang doorbell, pinuputol ang kanyang mga iniisip. Nagulat si Mia, mabilis niyang isinara ang mga application, pinatay ang computer. Bumaba siya para buksan ang pintuan, isang courier. "Ma'am, may order para kay Mr. Ryan, cash on delivery, 2,000 piso. Tiningnan ni Mia ang pakete mula sa isang high-end cosmetic store. Alam niya na hindi ito gamit ni Ryan, tiyak na regalo para kay Yani. Ngunit ipinadala niya ito sa bahay, lihim na kukuhanin, pagkatapos. Wala siya ngayon, at wala akong cash dito. Tawagan siya at i-transfer ang bayad o ibalik na lang bukas." Dahan-dahan na isinara ni Mia ang pinto. Hindi na siya ang tanga na magbabayad para sa mga regalo sa kaaway. Umahon siya sa kanyang silid, ang puso ay puno ng paghamak, ngunit kasama rin ang isang pakiramdam ng tuwa. Sa ganitong financial evidence, kasama ang katotohanan na si Ryan ay bumubuhos ng pera sa crypto gambling, ang araw na siya ay malalubog sa sariling hukay ay hindi na malayo. Kailangan lang niyang umupo, mahinang itulak, at ang buong gusaling itinayo sa buhangin ni Ryan ay babagsak ng magkakabuo. Ngayon ay kaarawan ng biyenan, ika-60 kaarawan ni Geng Corazon. Mula ng umaga, masaya na ang bahay. Inimbitahan ni Ryan bilang pinakamatandang anak at mapagmahal ang mga tito, tita, pinsan mula sa probinsya para sa isang pamilyang pagdiriwang. Nais niyang gamitin ang pagkakataon na ito para mabawi ang dignidad at ipakita ang kanyang posisyon bago si Mia sa harap ng mga kamag-anak. Ang pagkain ay mula sa isang restaurant na pinadeliver. 7 masaganang pagkain na puno ng hipon, alimango, isda at karne. Nakasuot, signang. Corazon ng pulapong national costume na may kuwintas na puti na perlas, imitation, mukha na may makapal na puting powder at pula ng labi, nakaupo sa lugar ng parangal, ngumingiti ng walang humpay habang tinatanggap ang mga papuri. Si Mia naman, bilang manugang na babae, ay nagmamadaling naglilingkod, nagdadala ng tubig, nagkukuha ng yelo, nagbabalat ng prutas. Nakasuot siya ng simpleng damit, mahinang natrang ang mukha, nagpapanatili ng magalang ngunit malayo. Nang maayos na ang lahat, tumayo si Ryan, may hawak na baso ng alak at nag-anunsyo, "Nandito tayo para ipagdiwang ang kaarawan ng aking ina. Nanay, ito ang aking regalo." Binuksan ni Ryan ang isang red velvet box. Nasa loob ay isang gold necklace na maliwanag ang kinang, na may pendant na Virgen de Antipolo na medyo malaki. Nagsigawang nagtataka ang buong sala. "Grabe, siguradong 5 relos iyan. Ang husay ng anak nito. Ina ko, mapalad ka talaga."
Nagmamasid si Gining. Korason nang ipangsuklay sa kanya ang kuwintas ni Ryan, hinipo ang ginto habang tinitingnan si Mia na nakatayo sa sulok. Salamat sa aking anak na lalaki. Ilang kapalaran ang pinagdaanan ko para maipanganak ang isang ganitong mahal at mapagmahal na anak. Ang isang anak na lalaki ay higit sa daang anak na babae, hindi ba? Ang aking Ryan ay napakahirap. Siya ay nag-iisang sumusuporta sa buong pamilyang ito. Ang asawa naman, hindi ko na gustong pag-usapan ang babae na hindi marunong kumita ng pera ay isang anino lang sa bahay. Lumingon ang ilang mga matatandang bisita kay Mia, may ekspresyon ng awa at pag-usisa. Ay, si Mia ay hindi pa rin nakakahanap ng trabaho? Ay, naku. Sa panahon ngayon, ang pag-asa sa asawa ay napakahirap. Mukha siyang matalino, ngunit walang silbi. Mga salitang parang mga karayom sa laman. Nakatayo si Ryan doon, ang dibdib ay papalabas, tumatanggap ng papuri nang hindi man lang nagprotekta sa asawa niya kahit isang salita. Nagtago si Carmela sa tabi ng ina, kinakain ang kanyang pagkain, nagtatawa ng palihim. Ang aming manugang ay nasa bahay lang, natutulog at kumakain. Pinalayaw na ni Ryan kaya naging masama na siya. Nanatili sa ngiti si Mia, patuloy na nagtatrabaho ang mga kamay niya sa pagbalat ng mangga. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, isang abiso ng pagbabago ng balanse mula sa bangko. Lihim na binasa ni Mia ang mensahe. Credit card na nagtatapos sa 560.78, nagbayad sa isang alahas na tindahan, halaga 35,000 piso. Termino, telabak buwan 0 interest. Halos natawa si Mia. Ang gintong kuwintas na 5 relos na iyon, ang pag-ibig na regalo ng anak, ay binili sa credit card na installment, at ang pangalan ng may-ari ng card ay walang iba, kundi siya si Mia, ang tao na pinuwersa ni Ryan na buksan ang card noong nakaraang taon para sa maayos na credit score. At ang card na iyon ay nakalink sa shared account kung saan regular siyang nagdedeposito. Ibig sabihin, ginagamit ni Ryan ang kanyang mabuting financial reputation para manghiram, bumili ng ginto para sa kanyang ina, at ginagamit ang parehong ginto para insultuhin siya bilang parasito. Isinara ni Mia ang screen ng telepono, inilabas ito sa bulsa, dinala niya ang plato ng mangga sa mesa, maamo na inaalok ang bawat isa. Manugang, marunong ka lang magbalat ng mangga, sana pareho ang gawi mo sa pagkita ng pera, maayos na sana. Nguso ni Gneng, korason, hinipo ang kuwintas. Tumingin ng direkta si Mia sa biyenan, maliwanag ang mga mata ngunit malalim ang tingin. Tama po kayo nanay, marupok ang kamay ko, ang pagbabasa ng libro lang ang magagawa ko. Mapalad na ang Ryan ay mahusay at makabiling ginto para sa inyo. Nanay, ingatan ninyo ito. Ang ginto ay mahal ngayon ngunit ang mga utang ay dapat bayaran sa takdang oras din. Ang lumulutang na salita ni Mia ay nagpagising kay Ryan. Lumingon siya agad at tumingin sa asawa, na mandang. Natakot siya na ipahayag ni Mia ang credit card ngunit ngumiti lang si Mia nang maliwanag, lumingon para mag-alok ng prutas sa matandang tito, hindi na nagpatuloy. Nahinga ng kaunti si Ryan, ngunit lumabas na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nagsimula niyang mapagtanto na ang kanyang asawa ay hindi ganoon kasimple ng kanyang iniisip, ngunit ang papuri ng mga kamag-anak at impluensya ng alak ay mabilis na lumunod sa pag-aalala. Nagpatuloy ang handaan na may mga walang kabuluhang pagpupuri. Dahan-dahan na umalis si Mia sa kusina para maghugas ng plato. Sa tunog ng mga nagbabanggang plato, nagsimula siyang mag-isip ng susunod na hakbang. Ang utang na 35,000 ay hindi niya babayaran. Bukas ay tatawagan niya ang bangko para i-report ang nawawala ang card at ilak ito. Tingnan natin kapag dumating ang due date at walang pera para bayaran paano mahuhulog ang maskara ng mapagmahal na anak ni Ryan. Sa labas ng sala, patuloy na tumaas ang boses ni Gneng. Corazon, hindi niya alam na ang kuwintas na isinusuot niya sa leeg ay hindi sagisag ng kayamanan, kundi isang tali na unti-unting sumasakit sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang linggo pagkatapos ng kaarawan, habang nagtratrabaho si Ryan sa opisina, nakatanggap siya ng mensahe ni Yani, isang larawan lamang, isang pregnancy test
na may dalawang pulang linya. Huminto ang puso ni Ryan sa isang sandali, pagkatapos ay pumalo ng malakas. Talagang buntis ka? Oo, Ryan. Natulog na ang aking regla ng 5 araw. 3 beses na sumubra ang resulta. Natatakot ako wala pa tayong kasal. Tumawa si Ryan ng napakalakas ang tawa, ay nagpaalingaw-ngaw sa buong opisina, nagpapahanga sa mga katrabaho. Bakit ka matatakot? Ito ay biyaya ng langit. Matagal ko nang gusto ng anak na lalaki. Huwag mag-alala sa pag-aalaga. Ako ang bahala. Punta ka at magpahinga, lahat ay aayusin ko. Pagkatapos ng tawag, parang nasa alapaap si Ryan. Siya si Ryan Magbanua, malapit ng maging ama, at ng isang bata ng kanyang batang at magandang nobya. Nag-isip siya kay Mia, ang asawa na 3 taon na walang anak na nais magkaroon, at lalong naramdaman ang paghamak at pagmamaliit. Naisip niyang ang tinatawag na lot ng tiles ay isang dahilan lang. Ang tunay niyang hangad ay gumawa ng paraan para sa kanila ni Yani. Bumalik si Ryan sa bahay ng maaga, pinulong ni Gneng, korazon sa sariling silid, nagbulungan. Saglit na aayos, tumaas ang malakas na tawa ni Gneng. Korazon, ay nako, 70 na henerasyong swerte ang pamilya natin. Ako ay malapit ng magkaanak. Si Yani ay talagang mahusay, marunong manganak, hindi tulad ng tugang na kahoy na walang bunga. Natutuwa ang 2 ina at anak at nagbalak. Nakalimutan nila na may lehitimong asawa pa si Ryan. Sa kanilang panaginip ng ginto tungkol sa apo at mayamang manugang, nagpasya silang kumilos agad para linisin ang daan para kay Yani. Sa panahong iyon, ilang hakbang lamang ang pagitan ni Mia at ng kusina na may hawak na mga grocery, bagong bilhing mga sangkap sa isang supermarket. Papasok na sana siya sa kusina para ilagay ang mga gamit nang marinig niya ang palihim na usapan. Ang buong pag-uusap tungkol sa pag-mortgage ng bahay, pagpapirma ng authorization ay pumasok sa kanyang mga tainga. Nanatiling nakatayo si Mia. Ang kalamig ay dumaan sa kanyang likod. Hindi lang ang kanyang pera ang gusto nila, gusto nilang manakaw ang huling tirahan niya. Pinigilan ni Mia ang sarili na hindi pumasok at sumigaw. Lumungo siya ng kaunti at sadyang malakas na tumapak sa lupa, nagpanggap na bagong galing sa trabaho. Nanay, Ryan, nandito na ako. Sa loob ng kusina, biglang nanatiling tahimik ang pag-uusap. Bumukas ang pinto, lumabas si Gnang. Korazon na may ngiti na hindi ordinaryo. Nandito ka na ba? Anong masarap na binili mo? Bilisan mo, magluto ka na, gutom na si Ryan. Ngumiti si Mia. Isang malambot na ngiti, ngunit ang mga mata ay nananatiling malamig. Opo, may fresh salmon ng supermarket, lulutuin ko ang salmon sa orange sauce na gusto ni Ryan. Pumunta si Ryan sa kusina, nakita si Mia at ngumiti, kunwa-kunwariing maganda ang loob. Ganda, magluto ka, tas-tas, magkukuwento tayo mamaya. Tumango si Mia nang masunurin. Pumasok siya sa kusina, dumaan sa 2, naramdaman ang mga mapanganib na tingin na gumapang sa kanyang likod. Sa tunog ng mabangong sibuyas na piniprito, nagsimula siyang magplano ng senaryo para sa kanyang sarili. Kung gusto nilang maglaro ng pandaraya, ipapakita niya sa kanila ang kahulugan ng sariling palo sa sariling mukha. Ang authorization paper na inaabangan nila, pipirmahan niya ito. Ngunit kung ano ang pipirmahan at kung ano ang nilalaman ay ibang kwento na. Ang bahay na ito, kahit isang bato, ay hindi niya pahihintulutang galawin. Nang gabing iyon, ang atmosphere ng tahanan ay parang mapayapa sa labas, ngunit sa ilalim ay napakaraming alon na handang lamutin ang lahat. Nang matapos ang hapunan, dahan-dahan na inalis ni Mia ang mga plato. Naghintay si Ryan, pagkatapos ay tinapik ang espasyong katabi niya sa sopa. Mia, umupo ka rito, may sasabihin ako. Maingat na umupo si Mia sa solong upuan sa harap niya, nagpapanatili ng distansya. Binaba niya ang lakas ng TV. Anong bagay? Kumuha si Ryan ng briefcase. Inilabas ang isang manipis na file. Ganito. Nag-usap na kami ng mga kasosyo sa kumpanya. Ang proyekto ng construction materials na ito, sa pagkakataong ito, ay napaka-promising. Kailangan ko ng kapital. Ang bahay natin ay may titulo, pwede nating ipangako sa bangko para sa isang puhunan. Mag-sign ka sa authorization paper na ito para makapag-process ako ng papeles.
Gusto ko na maayos ang lahat sa 3 araw. Pinagmasdan ni Mia ang bawat pahina ng folder. Ito ay isang ganap na power of attorney na nagpapahintulot kay Ryan na ipangako, ilipat at ibenta ang lupa at ari-arian sa kanilang address na nakapangalan sa kanya. Nagpanggap si Mia na hindi nakakaunawa. Ipangako ang bahay? Pero delikado, kung maging masamang palad ang negosyo, kukuhanin ng bangko ang bahay at wala tayong matitirhan? Tinanggal ni Ryan ang ngiti. Naku, masyadong mag-alala. Kinalkula ko na. Ang product na ito ay ibebenta agad, immediate profit. 1 buwan lang. Mababawi ko ang titulo para sa iyo. At naman ako ang haligi ng pamilya. Kailangan akong gumagawa ng malaking hakbang para sa ating kinabukasan. Magtiwala ka sa akin. Lagyan ng pirma, aayusin ko ang lahat. Pero konkretong anong produkto ang ipagbebenta? Saan galing? Ano ang out-dealing contract? Sa file na ito ay walang detailed business plan na ipapakita sa bangko. Kadalasan ang mga pautang ay mahigpit na sinusuri. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Ryan. Daming tanong, mga teknikal na bagay iyon hindi mo mauunawaan. Yung bangko ay kakilala ko, flexible sila. Kailangan mo lang pumirma o hindi ka ba nagtitiwala sa iyong asawa? Tinitipid mo ang bahay na ibinigay ng iyong mga magulang kaya ayaw mong tulungan ang asawa, hindi ba? Sa sandaling iyon, bumaba si Ginang. Corazon mula sa itaas, may hawak na pamaypay, nagkulaw na pumasok sa usapan. Anong maingay? Isang pirma lang at nahihirapan pa kayo? Mia, nabubuhay ka dito sa bahay ng asawa mo sa loob ng ilang taon at ngayon na kailangan niya ng tulong ay hindi mo kayang tumulong? Ang bahay na ito ay nandito pa, hindi mo ito mababawas ng iyong pag-sign. Pumirma ka na at hayaan mo siyang magnegosyo. Ang babae ay hindi dapat makialam sa negosyo. Tumingin ng direkta si Mia kay Ryan, pagkatapos ay sabienan. Nanay, Ryan, ito ay hindi malaking bagay. Ang bahay na ito ay tirahan ng buong pamilya. Ibinigay ito ng aking mga magulang para sa katatagan ng pamumuhay, hindi para isabi-save sa panganib. Kailangan ko ng oras para mag-isip at kumonsulta sa aking mga magulang. Hindi ako makakapirma ngayon. Nang marinig ni Ryan na kukonsultahin ni Mia ang mga magulang nito, namuti ang mukha, tumayo siya at itinuro ang kamay kay Mia. Sumigaw, "Huwag mo akong takutin gamit ang iyong mga magulang. Ang babae ay dapat sumunod sa asawa. Kita mo ba ang sinasabi ko? Kung hindi ka pipirma, huwag mo akong sisihin kung maging masama ang ugali ko. Kung gusto mong hawakan ang bahay na iyon, hawakan mo iyon at mabuhay kang mag-isa." Umalis si Ryan ng bugso at nagkulong sa opisyal na silid. Nanatili si Gneng. Corazon, tinitingnan si Mia ng may matatalas na mata. Ikaw ay mahusay talaga, nagkontra sa biyenan, lumaban sa asawa. Tignan natin kung gaano katagal ang iyong katuwiran. Mula kinabukasan, isang gera ng lamig na sinamahan ng panliligalig sa isip ang opisyal na nagsimula, inilapat ni Gneng. Corazon ang taktika ng pagpapahirap sa tunog para pilitin si Mia na sumuko. Sa umaga, habang nakipag-talk time si Mia sa mga partner sa Zoom, binuksan ni Gneng. Corazon ang TV ng buong lakas, mga telenovela, mga aksyon na pelikula. Isinara ni Mia ang pinto ngunit mahina ang soundproofing ng bahay, kaya nagtatanong ang partner sa kabilang dako ng screen. Nang tanghali, naghugas si Gnang. Corazon ng malaking batya ng mga pinggan sa beranda sa harap ng silid ni Mia at sinadyang ingay ang mga ito habang kumakanta ng mga kantang may patutsada sa mapagsamantalang manugang. Naupo si Mia at naglinis ng mukha. Kinuha niya ang mga silicone earplugs mula sa drawer, isinuot ang mga ito. Naging tahimik ang mundo sa paligid niya. Binuksan niya ang mapayapang instrumentong musika sa earphones at patuloy na nag-type ng buong bilis. Naisip niya, kung gusto nilang makipaglaban sa pagtitiis, makikipaglaban siya hanggang katapusan. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa kanya at pinoprotektahan siya ng batas. Ang kanilang mga maliit na lansi ay nagpapatunay lamang ng kanilang kahinaan. Isang Sabado ng hapon, umalis sina Ryan, Carmela at Gnang, Corazon. Nag-iisa si Mia. Ito ang gintong pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Kinandado ni Mia ang kanyang silid,
Binuksan ang personal na laptop at tiningnan ang financial data ni Ryan. Mabilis na nag-screenshot siya ng lahat bank statements, mga imahe ng cross-reference at inisave sa isang folder na may 2 layer na proteksyon ng password. Nag-print siya ng kopya. Tumunog ang doorbell. Isa itong courier, isang package para kay Ryan mula sa isang high-end cosmetics brand, cash on delivery ng 2,000 piso. Wala siya at walang cash dito. Tawagan siya at i-transfer ang bayad o ibalik na lang bukas. Dahan-dahan na isinara ni Mia ang pinto. Hindi na siya ang tanga na magbabayad para sa mga regalo para sa karibal niya. Dumating ang linggo kaarawan ni Gning. Corazon. Nag-anunsyo si Ryan ng mapagmahal na magbibigay siya ng regalo. Binuksan niya ang pulang kahon, sa loob ay isang gintong kuwintas na may medaling Virgen de Antipolo, nagpoprotekta at nagpoprotekta. Nanay, ito ang regalo ko sa inyo. Ay, 5 relos iyan. Grabe ang aking anak. Tumunog ang telepono ni Mia, isang abiso ng credit card transaction. Habang nagtataka ang lahat sa ginto, lihim na tiningnan ni Mia ang mensahe. Nabayaran, 35,000 piso, inibedlaba buwan na may 0 interest sa pangalan ni Mia Reyes. Halos tumawa si Mia. Ang gintong kuwintas ay binili sa credit card na nakarehistro sa kanyang pangalan. Siya mismo ang pinagkukunan ng regalo. Pagkatapos ng handaan, tinanggal ni Mia ang mga plato nang dumaan siya sa tabi ni Gnang. Corazon, maamo na nagsalita. Nanay, ingatan ninyo ang kuwintas na iyan. Ang ginto ay mahal ngayon ngunit ang mga installment ay dapat bayaran sa takdang oras. Gulat na tumingin si Ryan. Alam niya ang ibig sabihin. Ngunit ngumiti lang si Mia, nang natural at lumakad papalayo. 1 linggo pagkatapos ng kaarawan, bumalik si Ryan sa bahay nang nakaalak muli, ngunit ngayon ay may kasamang kagalakan. Nanay, alam mo na ba? Si Yani ay buntis. Nagpulong muli ang 2 ina at anak. Ay nako, 79 na henerasyong palad ng ating pamilya. Malapit na tayong magkaroon ng apo. Hindi nila alam na nakatayo si Mia sa labas ng pintuan ng kusina. Narinig ang lahat. Naglutong muli si Mia, walang anumang ekspresyon sa mukha. Isang araw ng hapon, nakatanggap si Mia ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo, si Hazel, na nagtatrabaho bilang OB-GYN sa isang kilalang klinika sa Cebu City. Mia, kumusta ka? May sasabihin ako sa iyo, medyo nakakatawang pangyayari ito. Pumunta si Mia sa isang coffee shop malapit sa klinika. Si Hazel ay naghihintay, ang mukha ay medyo pabago-bago. Mia, tinanong kita tungkol sa iyong kalagayan sa asawa. Nabalitaan ko na may ibang babae siya. Oo, malapit na sa korte. Pero bakit mo tinanong? Huminga ng malalim si Hazel. Inilabas ang kanyang telepono. Ngayong umaga, nandoon ang kabit ng iyong asawa sa aming klinika para sa ultrasound. Nakilala ko siya mula sa mga larawan na ipinakita mo sa akin. Pangalan niya ay Vanessa Yani. At ang resulta ng ultrasound ay, ipinapakita ni Hazel ang screen. Normal na sukat ng matres, manipis na lining, walang gestational sac, normal ang 2 ovaryo. Natulog si Mia. Tumingin kay Hazel para kumpirmahin. Ibig sabihin, hindi siya buntis sigurado. Ako mismo ang nag-ultrasound sa kanya. Nagtanong pa siya kung makakaapekto ang gamot na pang-regulate ng regla. Sinuri ko ang record, nasa treatment siya para sa irregular menstruation. Pagkalabas niya ng klinika, nakita ko siyang tumawag at ang tinig niya ay matamis na nagsabi, ang bata ay malusog, sabi ng doktor na lalaki. Umupo si Mia sa kanyang upuan, naramdaman ang pagtaas ng paghamak, kaya lahat ng ito ay isang palabas lang. Ginagamit ni Yani ang huwad na pagbubuntis para ikadena si Ryan, pilitin siyang magdiborsyo at mangikil ng pera. At si Ryan, ang mangmang at sakim na iyon, ay nagtitiwala ng buong buo at umuwi para lampasan ang asawa para sa matalik na kabit. Salamat ng husto, Hazel. Ang impormasyong ito ay mas mahalaga kaysa ginto para sa akin ngayon. Aagawin mo ba siya agad? Hindi. Umiling si Mia. Ang mga mata ay malamig. Kung aagawin ko siya ngayon, ay masyadong madaling makatakas. Gusto ko silang umasa ng husto para kapag nabuwal sila, masakit na mabuwal. Bumalik si Mia sa bahay.
Naupong palabas si Ryan sa sala. Ang mukha ay mapagtagumpay. Nandito ka na? Inihain ko na ang kaso sa korte. Susunod na linggo ay may tawag na. Maghanda ka ng lumipat. Dahan-dahang umupo si Mia sa harap na upuan. Pumirma na ako sa papel ng diborsyo, Ryan. Pero may isang kondisyon ako. Gusto kong malinaw ang usapan tungkol sa tirahan pagkatapos ng diborsyo. Sinuman ang lehitimong may-ari ng bahay sa mga papeles ay siya ang mananatili. Ang isa ay kailangang lumipat agad. Nang marinig ito ni Ryan, ay natawa siya ng malakas. Naniniwala siyang siya ang mananalo sa kaso at makukuha ang kalahati ng bahay at pagkatapos ay ibibili niya kay Mia ang kanyang kalahati para palayasin siya. Sige, kung gusto mong maging transparent, I agree. Pagkatapos ng desisyon ng korte, sino man ang walang ganap na pagmamay-ari ay aalis sa loob ng 24 na oras. Kumuha si Ryan ng papel at nagpirma agad. Pagkatapos ay itinulak ito kay Mia. Pumirma si Mia ng matatag. Salamat. Ryan, tandaan mo ang iyong pangako, huwag magbago ng isip kapag dumating na ang araw. Ako ay lalaki, ang sinabi ko ay sinabi ko. Maghanda ka ng lumipat. Umalis si Ryan ng masaya. Naniniwala siyang nalampasan na niya si Mia sa sulok. Hindi niya alam na ang ari-ariang ipinagtatalo niya ay wala na sa pangalan ni Mia. Kinuha ni Mia ang kasunduan at isinuot sa kanyang legal file. Lahat ay nakaayos na. Kailangan na lang niyang maghintay para sa pagsasara ng palabas. Kinabukasan, lihim na nag-text si Mia kay Yani mula sa isang anonymous SIM. Ate, kapag nagpa-check up para sa bata, pumunta sa isang maaasahang ospital. Baka mapagkamalan ng doktor ang cyst sa gestational sac. Kawawa si Ryan kung mangyari ito. Pagkatapos, tinanggal ni Mia ang SIM at pinito ito. Naisip niya ang itsura ni Yani na nalilito at nananabik sa kabilang dako ng mensahe at isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. 10 araw ay lumipas ng mabilis. Nakumpleto na ang proseso ng pagbebenta ng bahay sa opisina ng notaryo. Ang pares na nagbili, si G. Hernandez at Ginang. Hernandez, mga PhilAm na bagong bumalik mula sa California ay naglipat na ng natitirang 6 na milyon kalahati ng piso sa account ni Mia. Ang titulo ay naipailalim na sa bagong pangalan. Ngunit ayon sa kasunduan, mayroon pang 2 araw bago i-turn over ang bahay. Sa umagang iyon, nagsimulang mag-pack si Mia ng lantaran. Bumili siya ng 10 malalaking kahon at inilagay ang mga ito sa gitna ng bakuran. Isa-isa niyang inilipat ang mga bagay na binili niya gamit ang kanyang sariling pera, ang sound system, air purifier, robot vacuum at mataas na kalidad na bed sets. Bumalik si Gneng. Korason mula sa kanyang morning exercise, nakita ang eksena at nagtawa ng paboboso. Nagpapaalis na ba? Sa katapusan, nakilala mo na ang iyong sarili at maglalakad ka na? Hindi itinaas ni Mia ang ulo, patuloy na nagtatape ng mga kahon. Opo, nagpapaalis muna, para malinis, para hindi kayo maistorbo. Umuwi si Carmela mula sa trabaho, nakita ang mga kahon na may branded na gamit at nagningning ang mga mata. Ate Mia, dadalhin mo pati ang mga ito? Iwan mo na, para sa akin, tayo ay magkapatid naman. Itinulak ni Mia ang kamay ni Carmela. Huwag mong hawakan. Ito ay aking personal na ari-arian. Kung gusto mo ng ganito, sabihin kay Ryan na bilhin ka ng sarili mo o pakiusapan mo ang iyong bagong ate Yani na bigyan ka, sabi niya ay mayaman naman siya, di ba? Nagmuso si Carmela, nagpatid ang paa sa walang laman na kahon sa tabi. Kuripot, kaya tinangay ka ni Ryan, tama lang. Sa gabi, umuwi si Ryan nang maaga at saktong nakita ang mga kahon sa sala. Bilisan mo nang mag-pack. Kung kailangan ng truck, tatawagin kita. Pagkatapos ng diborsyo, linisin mo ang iyong mga gamit para makapag-renovate ako para sa bagong pamilya. Salamat. Kaya ko na. Ngumiti si Ryan nang mapagmahal at umakyat sa itaas. Ang puso ay masaya, naisip niya na pinalaya na niya si Mia. Hindi niya alam na ang mga kahon na inipak ni Mia ay hindi dahil sa pinaalis siya. Siya ay kusang loob na umalis. Iniiwan ang isang walang laman na balat para sa mga bagong may-ari. At ang deadline na binanggit niya
ay hindi para kay Ryan, kundi para sa turnover sa mga bagong may-ari, na ibig sabihin, ang buong pamilya ni Ryan ay isasama ring matanggal ng sabay-sabay. Nang gabing iyon, narinig ni Mia ang mga kinagalakan ni Ryan sa telepono habang nangako siya kay Yani ng magandang kinabukasan ngayon na sa beranda ng bahay na iniisip niyang kanya. Habang nagsasalita si Ryan, patuloy na nag-iimpake si Mia ng kanyang mga pinakamahalaga. Hindi niya inayos ang mga damit sa loob ng wardrobe sa storage room, iniwan niya ang mga ito sa loob ng maleta. Alam niya na ang araw na ilalabas niya ang maleta, papalabas ng pintuan ay hindi na malayo, 10 araw na lang. Mula nang lumipat si Mia sa storage room, parang nahahati ang bahay sa dalawang magkaibang mundo. Sa itaas ay ang peking kagalakan ng pamilya ni Ryan, nagpaplano ng magandang kinabukasan kasama si Yani at ang apo. Sa storage room sa ibaba ay ang malamig na katahimikan ng mga kalkulasyon ni Mia. Binago ni Gnang. Korason ang kanyang ugali, hindi na siya nangungulit o nag-aaway kay Mia. Tinarato niya si Mia bilang hangin, bilang isang kalabisan na bagay na naghihintay na itapon. Ang ganitong pagwawalang bahala ay mas malupit pa kaysa sa mga pang-aaway. Isang umaga, habang nagsasalin si Mia ng pansin sa pag-aalis ng mga gamit, lumabas si Gnang, Corazon, mula sa palengke na may dalang mga gamit, manok, kalapati at mga gamot na panghalamang lunas. Nilaktawan ni Gnang. Corazon, si Mia, hindi man lang nanlupa. Sa tanghali, maagang umuwi si Ryan, nagpahiram ng pagkain na may mabangong sabaw. Inayos ni Gnang. Corazon, ang masustansiyang kainan para kay Ryan, naglagay ng hita ng manok sa kanyang mangkok. Habang kumakain si Ryan, tumingin si Gnang. Corazon, kay Mia, na tahimik na kumakain ng kanin at gulay sa tabi. Anak, kumain ka ng marami para mabuti ang lakas mo. Dapat mong alagaan ang iyong sarili para mapag-aralan mo ang iyong magiging anak na si Yani. Pagkatapos ay lihim na lumingon si Gnang. Corazon, kay Mia, malakas ang tinig. Iyan ang dapat ng babae, marunong manganak, marunong magtayo ng angkan. Hindi tulad ng mga tuyang walang bunga na kumakain ng pera ng asawa nang walang ginagawa. Naramdaman ni Mia ang paniningas sa loob niya. 3 taon siyang nagtiis. Siya ang nagbayad ng gastos ng bahay, ang nagbigay ng seguridad sa pamilyang ito, at ngayon ay ginagamit nila ang kanyang sakit para insultuhin siya. Hindi siya walang anak. Siya ay ganap na malusog. Si Ryan mismo ang may problema sa fertility, isang bagay na sinabi ng doktor 2 taon na ang nakakaraan, ngunit iningatan ni Mia ang lihim para sa dignidad ng asawa. Inilagay ni Mia ang kanyang pinggan, tumayo. Nanay, bago ang mga pangarap nating lahat para sa ating pamilya, mas mabuting tiyakin nating totoo ang lahat ng bagay na ating inaasahan. Ang oras ang magpapatunay ng lahat. Ang salitang lumulutang ni Mia ay nagpagulat sa biyenan. Ano ang sinabi mo? Sinusumpa mo ba ang aking apo? Sinasabi ko sa iyo, ang bahay na ito ay bahay ng aking anak. Kapag sinabi kong lumabas ka, lalabas ka. Ngumiti si Mia ng banayad at lumabas ng hapagkainan. 3 araw pagkatapos, dumating ang masamang balita para kay Ryan. Ang tinatawag na crypto investment platform na pinasok ni Ryan ay biglang na down. Ang 50,000 piso na inutang niya ay nangawala. Nang makita ang pulang numero sa screen ng telepono, namutla si Ryan. Mabilis siyang tumawag kay Yani. Yani, ang platform ay na-crash. Wala na ang pera ko. Huwag magpanik, nag-maintenance lang. Pero Ryan, may nabalitaan ako mula sa insiders. Ngayon ay magandang oras para mag-invest pa, buy the dip. Ang 1 milyon ngayon ay magiging 3 milyon sa susunod na buwan. Ang salita ni Yani ay nagsunog ng huling apoy ng pag-asa sa dibdib ni Ryan. 1 pang milyon? Saan ako kukuha ng 1 milyon? Nasa bahay nito ang sagot. I-mortgage ang bahay, makakakuha ka ng malaking halaga. Bayaran mo ang utang, may matira pang kapital. Para sa kinabukasan ng ating pamilya, maging matapang ka. Bumalik si Ryan sa bahay na parang isang taong desperado. Pagpasok sa bahay, nakita niya si Mia na nakaupo ng tahimik. Pirmahan mo ito ngayon. Kinuha ni Mia ang dokumento.
Isang divorce petition sa ilalim ng bahagi ng property division. Sulat ni Ryan na ang bahay ay joint property at hinihingi niya ang 50-50 na paghahati. Gusto mong magdiborsyo? Oo. Pirmahan mo at bukas ay pumunta tayo sa notaryo para ibenta ang bahay. Ngumiti si Mia ng mapait. Napakaraming kasinungalingan sa iisang pahina. Ryan, ang bahay na ito ay aking personal na ari-arian, may legal na dokumentasyon bago nating kasal. Wala kang karapatang humiling ng kalahati. Ang karapatan ko ay bilang asawa, bilang taong pinaalagaan ka sa loob ng 3 taon. Kumita ako ng isang deal na katumbas ng lahat ng kinikita mo sa buong taon. Mag-sign ka na. Hinagis ni Ryan ang briefcase, tumayo ng buong galit. Ikaw ay mayabang dahil ibinigay ng iyong mga magulang ang bahay na ito. Sasabihin ko sa iyo, kumikita ako ng isang deal na katumbas ng lahat ng kinikita mo sa 1 taon. Ngayon ay kailangan ko ng kapital, kailangan mo akong tulungan. Bumagsak ang mga mata ni Mia sa dokumento, pagkatapos ay tumingin kay Ryan ng direkta. Sige, pumipirma ka ba sa divorce? Pipirmahan ko rin, sawa na rin ako sa pamilyang ito. Kumuha ng papel at ballpen si Ryan at mabilis na pumirma. Pagkatapos ay itinulak ito kay Mia. Pinirmahan ni Mia ang kanyang pangalan. Ang kamay ay determinado. Nakita ko na. Ngunit tungkol sa pagbebenta ng bahay at paghahati ng pera, hintayin mo ang hukuman. Ang batas ay patas, walang makakakuha ng kung anong hindi niya sa totoong sayo. Kinuha ni Ryan ang pirma ni Mia. Nanginig ang kamay sa kasiyahan. Naniniwala siyang nanalo na siya sa unang hakbang. Hindi niya alam na ang ari-ariang ipinagtatalo niya ay wala na sa pangalan ni Mia. Kinabukasan ng hapon, isang malupit na sigaw ang pumutol sa katahimikan ng maliit na eskinita. Sa harap ng bahay ni Mia, isang babaeng may katanghaliang gulang na may makapal na makeup ngunit puno ng galit ay nagtataas ng boses, ituturo ang loob ng bahay. Si Carmela, lumabas ka rito. Nag-order ka ng damit sa akin, 2 buwan na hindi mo binabayaran ang utang mo. Sa loob ng bahay, si Carmela ay nakaluslos sa sopa, namumuti ang mukha. Lumabas si Gineng, korason mula sa kusina at nagmamadali sa salon. Nanay, ang babaeng iyon ay nagsisigaw sa labas. 20,000 piso ang utang ni Carmela sa kanya, tulungan mo ako. Sinubukan ng babaeng may utang na patakbuhin at palawakin ang awayan. Natakot si Gineng, korazon na mahiya sa mga kapitbahay. Tumalikod siya kay Mia na tahimik na nagbabasa ng libro sa sulok. Mia, tumulong ka, ang Carmela ay nangangailangan. Bayaran mo muna para umuwi ang babae na iyon. Tumingin si Mia sa biyanan. Ang tinig ay malamig. Ang utang ni Carmela ay sa Carmela, wala akong kaugnayan doon. Sabihin mo kay Carmela na bayaran niya mismo ang kanyang utang. Ikaw ang may pinakamaraming pera sa bahay na ito ngayon. Magbayad ka ng 20,000 para umuwi ang tao. Kung hindi, hihiyas tayo sa kapitbahay. Wala akong pera para bayaran ang mga utang ng burara na pamumuhay ni Carmela. Sabihin mo kay Carmela na mag-isip sa sarili, 24 na taon na siya. Nagsimulang umiyak si Carmela ng malakas, gumugulong sa lupa. Nanay, ang ate ko ay hayaan akong mamatay. Hindi siya tutulong sa akin kahit gaano kalit ang halaga para sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Ryan sa pintuan. Nakita ang gulo, sumigaw, sa lahat ng impormasyon ni Geng. Korason, ang lahat ay kasalanan ni Mia. Si Ryan ay hindi na humingi ng detalye. Crack! Isang sampal ang bumagsak sa pisngi ni Mia. Natangay si Mia. Nahulog sa sopa. Ang kanyang tainga ay naglagablab, ang mga matang nangilid ng dugo, at isang maasim na lasa ng dugo ang dumalpak sa sulok ng bibig niya. Naging tahimik ang buong silid. Itinuwid ni Mia ang kanyang mukha. Ang isang pisngi niya ay namamaga at may bakas ng 5 daliri. Hindi siya umiyak. Sa kanyang mga mata ang huling natitirang ningas ng pagmamahal sa asawang ito ay namatay na. Sinampal mo ako. Banayad ang tinig niya, tulad ng isang daga ng hangin, ngunit matalas tulad ng talim, para magising ka. Kung ikaw ay asawa, dapat kang mag-alala sa iyong pamilya. Ilang piso lang ito at tinitipid mo.
Itinulog ni Mia ang dugo sa kanyang labi. Ayusin niya ang kanyang buhok at damit. Tumingin siya kay Ryan, pagkatapos kay Gnang, Corazon, pagkatapos kay Carmela, isang sulyap na puno ng paghamak at awa. Sige, sinampal mo ako ng napakahusay. Ang sampal na ito ay hindi ko malilimutan. Sinabi mong hindi ako karapat-dapat sa pamilyang ito. Maayos maganda. Pagkatapos ay lumakad ng diretso si Mia patungo sa itaas, walang ibang salita pa. Lunes ng umaga, umuulan ng malakas. Lumabas si Mia ng bahay ng napakaagang-aga habang natutulog pa ang buong pamilya ni Ryan. Sumakay siya ng taxi papunta sa isang law office sa lungsod. Naglatag si Mia ng isang makapal na folder, ang Certificate of Land Title sa kanyang pangalan, ang Deed of Donation, mula sa kanyang mga magulang na nagbibigay ng ari-arian bilang kanyang personal na yaman bago magkasal, at ang lahat ng ebidensya ng pangangalunya at irregular na gastos ni Ryan. Good morning, Attorney Santos. Gusto ko pong payo tungkol sa proseso ng unilateral na diborsyo at sa pinakamabilis na paraan ng pagbebenta ng bahay. Si Attorney Santos ay dahan-dahang binuksan ang mga file, tuminango. Ang bahay na ito ay inyong personal na ari-arian, may regalo ng inyong mga magulang bago ang kasal, at ang titulo ay sa inyong pangalan lamang. Kaya, kayo ay may ganap na karapatang ipagawa, ibenta, o i-mortgage nang hindi kailangan ng pirma ng asawa. Kung ibenta ko ang bahay bago ang diborsyo, ang kinita ba ay magiging joint property? Ang mga kita mula sa personal na ari-arian ay nananatiling personal kapag mapapatunayan ninyo ang pinagmulan ng pera. Para maiwasan ang mga komplikasyon, inirerekomenda ko na ilipat ninyo ang perang iyon sa isang hiwalay na account o sa pangalan ng inyong mga magulang bago mag-file ng diborsyo. Tumango si Mia. Ang mga mata ay nagningning ng determinasyon. Umalis si Mia mula sa opisina ng abogado at pumunta sa isang kilalang real estate broker na nagngangalang Kuya Mark. Ma'am Mia, ang bahay na ito ay isang napaka-human position ngayon, malapit sa mga paaralan, ospital at quiet na eskinita. Kung gusto ninyong ibenta ng mabilis, may ilang clients ako na naghahanap ng ganitong property. Magkano ang target price? Kailangan ko itong ibenta sa loob ng isang buwan. Ang presyo ay maaaring medyo mas mababa kaysa market, ngunit ang buyer ay dapat magbayad ng isang beses at panatilihing lihim hanggang sa makumpleto ang lahat ng papeles. Maintindihan ko marami rin akong nasasalamuha na ganitong mga sensitibong transaksyon. Siguruhin ko sa inyo na ang presyo ay 10 milyong piso net, kasama na ang lahat ng buwis, at bayad ko na ang aalagaan. 10 milyon sapat para magsimula muli si Mia sa ibang lugar, at sapat para magpakiramdam ang pamilya ni Ryan nang tindi nang nawala sa kanila. Pagsapit ng unang araw ng mediation hearing sa Regional Trial Court, si Ryan ay nakasuot ng lumang sinersulan, ang mukha ay pagod at tahimik mula nang magpuyat ng maraming gabi sa pag-aalala. Kasama niya ang isang mura at hindi maramot na abogadong inarkila niya ng may kaunting bayad. Sa kabilang panig, si Mia at si Attorney Santos. Si Mia ay nakasuot ng puting blusa at itim na slacks, ang buhok ay nakaipit ng maayos. Ang kanyang mukha ay magaan ang make-up, nagtataas ng isang aspeto ng kumpiyansa at katahimikan. Magsimula tayo. Tungkol sa pag-aayos ng ari-arian ng bahay sa pamamagitan ng address na nagtayo si Ryan, malakas ang tinig. Hinihingi ko ang pantay na paghahati ng bahay. Kahit ang titulo ay nakasulat sa pangalan ni Mia, 3 taon na kaming magkasama. Ito ay ari-ari ang pinananatili sa panahon ng kasal. Nagbigay ako ng pera sa kanyang sahod para sa pagpapabuti at muling pagbili ng mga gamit. Mayroon akong kontribusyon, nararapat akong makakuha ng kalahati. Pagkatapos ay ibinigay ng abogado ni Ryan ang kanilang mga argumento. Tumayo naman si Attorney Santos. Igagalang ng korte, itinatanggi namin ang kahilingan ni G. Ryan. Una, tungkol sa pinagmulan ng ari-arian ito ang Certificate of Land Title na nakasulat sa pangalan ni Mia Reyes lamang. Kasabay nito ang Deed of Donation mula sa magulang ni Mia na nagbibigay ng ari-arian bilang kanyang personal na yaman bago magkasal.
Malinaw na nakasulat sa dokumento, para sa aking anak bilang personal na ari-arian at hindi magiging joint property, maayos na notarized ang dokumentong ito. Itinulak ni Attorney Santos ang mga dokumento patungo sa hukom. Namutla si Ryan nang makita ang mga papeles. Naaalala niya na nang kasalan nila ay may pinirmahan ang biyenan niya ni Mia, ngunit lasing siya noon kaya hindi siya nagbigay pansin. Pangalawa, patuloy ni Attorney Santos, ang tinig ay matatag tungkol sa kontribusyon ng pagpapabuti at pagbili ng mga gamit na binanggit ni G. Ryan, mayroon kaming kumpletong patunay na si G. Ryan ay hindi nag-ambag ng kahit isang sentimo. Inilabas ni Mia ang kumpletong set ng bank statements. Igagalang ng korte, ito ang mga bank statement ng account ng sahod ni G. Ryan sa nakaraang 3 taon. Ang kabuuang kita niya ay 15,000 hanggang 20,000 piso bawat buwan. Ngunit ang kanyang mga gastos na sinuri namin ayon sa lokasyon ng ATM at credit card transactions ay nagpapakita na ang karamihan ng kanyang sahod ay ginagamit para sa personal na gastos, pag-inom, pagbili ng mga regalo, at paglilipat ng pera sa kanyang nobya. Ang pera na ibinibigay niya sa akin ay sapat lamang para sa araw-araw na gastos ng pagkain at hindi sapat para tawaging renobasyon o pagbili ng bahay. Idinagdag ni Mia ang mga resibo at invoice. Ito ang resibo ng pagbili ng TV, refrigerator, sala set, lahat ay binayaran gamit ang aking credit card na nakakonekta sa aking personal na account ng sahod. Si G. Ryan ay pumili lamang ng modelo. Ito rin ang resibo ng construction contractor. Noong nakaraang taon, ang nagbayad ay ako. Natahimik ang buong sala. Ang mga katibayan ni Mia ay napakalinaw, napakadetalyado, hindi mapandarayang. Si Ryan ay nagawa ang bibig. Hindi niya naisip na nagtago si Mia ng lahat ng resibo ng ganyan. Naisip niya na ang mga babae ay nagtatapon ng mga resibo pagkatapos mamili. Tuminog ang pukpok ng hukom. Batay sa mga legal na papeles at pinansyal na katibayan, nakikita ng korte na ang bahay ay ang lehitimong personal na ari-arian ni Mia Reyes. Hindi nagbigay si G. Ryan ng katibayan ng makabuluhang kontribusyon sa pagbuo o pagtaas ng halaga ng ari-arian. Sa makatuwid, ang kahilingan ni G. Ryan na makakuha ng kalahati ay walang batayan. Ang bahay ay ganap na pag-aari at karapatang tapusin ni Mia Reyes. Parang sinagasaan ng kidlat si Ryan. Natumbasan ang 3 milyong pananaginip sa hangin. Tumayo siya. Sumigaw ng desperado. Hindi ito maaari, ang korte ay pinapaboran ang isang panig. 3 taon akong nakatira doon. May karapatan naman ako, J. Ryan, mangyaring panatilihin ang kaayusan, mahigpit na sinabi ng hukom. Ito ay isang desisyon batay sa batas. Kung patuloy kang gumagawa ng gulo, tatawagan ko ang security para ilabas ka. Naupo si Ryan nang humina ang katawan, ang tuhod ay nananatiling tumaas. Lumapit si Mia, pumirmasa sa mediation record, tinanggap ang diborsyo habang pinananatili ang kanyang ari-arian. Tumayo siya, nagpaalam sa hukom, at pagkatapos ay lumiko kay Ryan para sabihing mababa, sapat para marinig niya. Tandaan mo ang kasunduan natin noon? 24 na oras pagkatapos ng desisyon, maghanda ka ng lumipat. At nakalimutan ko, ang bahay ko ay naibenta na. Ang bagong may-ari ay darating bukas para kunin ang bahay. Kung paano ka mag-behave ay nasa iyo na. Tumingin si Ryan kay Mia nang may mga mata na parang walang buhay. Ang balitang naibenta na ang bahay ay ang huling suntok na tumumba sa kanya. Wala na siyang lakas para magtaltalan, wala na ring lakas para magalit. Nagsabog siya palabas ng korte, nag-iisa at nag-oobserba. Nandoon pa rin si Yani ang sagot. Pagkaraan ng korte, tulad ng isang taong desperado, pumunta si Ryan sa maluho na kondominium sa Ayala Center kung saan nakatira si Yani. Umakyat siya sa 18 na palapag, numero 1806. Lumakad siya patungo sa pintuan at narinig ang mga pag-usap. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Naroroon si Yani, nakaupo sa kandungan ng isang matandang lalaki na may tiyan at kalbo. Ang lalaki ay nagbibilang ng isang makapal na bunto ng pera. Baby, ilang ka na ang iniloload mo sa platform ngayong araw? Nagpakilig si Yani,
hinawakan ang tiyan ng matandang lalaki. Medyo malaki kuya. Kakahatak ko pa lang ng huling sentimo mula sa isang hangal na lalaki galing sa kanyang house title, mga 500. Kinacrash ko na ang platform, siguradong umiiyak na siya ngayon. Nakatayo si Ryan sa labas ng pintuan, napalunok. Ang babae ay kasama niyang buntis. Tumawa si Yani ng masaya. Buntis? Anong buntis? Unan ang pinagtatagong ito. Ang uri ng lalaki na mahirap at duwag, ngunit may pagmamalaki tulad ni Ryan, bakit ko gagawing bata para sa kanya? Hiniram ko lang ang kanyang sperm bilang dahilan para kukuhain ang kanyang pera. Sinuwerte pa naman siya na gawa ko siyang makahiwalay sa asawa na may ari-arian. Bumagsak si Ryan sa pinto. Pumasok siya nang nagagalit. Mandaraya ka. Nagulat si Yani at lumingon. Nanginginig si Ryan, ang mukha ay namula sa galit. Ngunit ang matandang lalaki ay nagpalakpak ng 2 beses, 2 malaking bodyguard ang lumabas mula sa loob at hinarangan si Ryan. Sino ka at bakit ka gumagulo rito? Ako ang ama ng bata sa tiyan niya, ibalik mo ang pera ko. Lumapit si Yani, tumingin kay Ryan nang may kalahating mata. Ama ng bata? Matulog ka na Ryan, walang bata, ito ay Unan. Ang uri ng lalaki na mahirap, duwag, at mapagmakin, bakit ko gugustahing manganak para sa iyo? Ang pera mo sa platform ay sarili mong desisyon. Mayroon ka bang patunay na niloko kita? Ikaw ay hahabulin ng batas. Sumigaw si Ryan habang kinakaya siya ng mga bodyguard. Niloko mo ako. Inabandon ako ang aking pamilya para sa iyo. Pinapalabas siya ng mga bodyguard sa pasilyo ng pabugso. Lumabas ka. Kung bumalik ka dito, papabali-baliin ko ang iyong mga buto. Tumabing ang pinto sa harap ni Ryan. Nabuwal siya sa malamig na lapag ng pasilyo. Ang buong katawan ay masakit, ngunit ang sakit ng katawan ay wala kumpara sa sakit ng kalooban. Niloko sa pag-ibig, kinuha ang pera, pinahiya, at nawala ang huling pag-asa sa anak na lalaki. Bumalik si Ryan sa bahay ng nadurog at walang lakas. Itinatapon ng mesa ng pagkain, ang mga plato ay nagkalat sa sahig. Ibigay mo sa akin ang pera mo, lahat ng naipon mo. Nanatiling nakatayo si Mia ng tuwid. Ang mga mata ay malamig. Wala akong pera para bayaran ang iyong mga utang mula sa sugal at mga kabit. Ang iyong kawalan ng trabaho ay dahil sa iyong sariling kamangmangan, kawalan ng pagtitiwala at pakikialam sa masamang gawi. Huwag mong isaisi sa aking kapalaran o sa akin. Ikaw ay lalaki, ang nangutang ay kayang bayaran. Huwag mong palakasin ang sarili mo sa bahay para lampasan ang asawa. Huwad na salita, sumigaw si Ryan. Duwag, duwag ka, sumigaw si Ryan. Itinulak si Mia, naghanap ng pera o ginto sa kanyang mga drawer. Sige, Ryan, matatag na sinabi ni Mia. Huwag mong galawin ang aking ari-arian. Ang aking pera ay iniimbak, kung saan gusto ko iyon ay aking karapatan. Huwag kang gumalaw sa kanya. Binitay ni Ryan ang kanyang ulo, pinigil ang sarili, umupo siya sa sahig, winowolo ang ulo niya sa kawalan ng pag-asa. Ang mga nagpapautang ay nagbigay ng ultimatum, kung hindi siya magbayad ng 50,000 sa susunod na 3 araw, kukuhain ang kanyang mga kamay. Tumayo si Ryan, hinandulong ang sariling dignidad. Sige, hawakan mo ang iyong ipon, mayroon pa rin akong si Yani. Lumabas si Ryan nang nagmamadali sa gabi. Nagtayo si Mia sa dilim. Ang puso niya ay hindi na humihiling. Alam niya kung saan papunta si Ryan, lalapit siya kay Yani, at si Yani ay magpapakita sa kanya ng tunay niyang mukha. Ang pinakamasakit na pagbubunyag ay hindi kailangang gawin ni Mia ng sarili, ipahihintulot niya sa katotohanan na gawin iyon para sa kanya. Isang Lunes ng umaga, maagang umalis si Ryan para magtrabaho, si Carmela ay lumabas din, signang. Corazon ay nagpunta sa church. Eksaktong 9:00 ng umaga, isang itim na SUV ang huminto sa harap ng bahay. Bumaba si Kuya Mark, ang broker, at 2 hindi kilalang bisita, isang mag-asawa na may katanghaliang gulang, eleganteng nakasuot, mukhang Phil-Am. Dali-daling binuksan ni Mia ang pintuan. Good morning, Ma'am Mia. Ito si Tito Robert at Tita Grace Phil-Am na bagong bumalik mula sa California. Naghahanap sila ng bahay sa lugar na ito.
Maayos na binati ni Mia ang mga bisita at inakay sa loob. Grabe ang bahay, napakaganda ng disenyo. Pwede ba naming tignan ang lahat ng floor? Opo, halhal ang pinto natin diyan. Pagkatapos ng masinsinang pagtingin ng 30 minuto, bumalik ang grupo sa sala. Diretsong tinanong ni Tito Robert ang presyo. Nagustuhan namin ang bahay na ito. Magkano ang iyong humihingi? 10 milyong piso po, kasama na ang lahat ng buwis at bayad. Isang kahilingan ang transaksyon ay dapat nalihim sa kasalukuyang nakatira sa bahay hanggang sa matapos ang lahat ng papeles. Nagkatinginan ng mag-asawa at tumango si Tita Grace. Naiintindihan namin. Bibilhin namin ang bahay na ito. Magtitiwala kami sa inyong privacy. Sa mesa, kung saan si Ryan ay madalas nakaupo at nagsasalita tungkol sa mga milyonaryong proyekto, pumirma na si Mia sa deed of sale. Agad na naglipat si Tito Robert ng 1 milyong piso bilang down payment sa account ni Mia. Ang natitirang 9 milyon ay babayaran kapag pumunta sila sa notaryo para sa opisyal na contract of sale. 3 araw na lang. Ping, tumunog ang abiso ng pagdating ng pera. Tiningnan ni Mia ang 1 milyong piso na nakasalang sa kanyang account, naramdaman ang paghinga niya. Ang bahay na ito, 3 taon ang kanyang luha at kahihiyan, ay malapit na maging bahagi ng nakaraan. Nang ipaalam si Mia sa mga bisita, tinanong ng matandang kapitbahay, "Sino ang mga bisita, Mia?" "Maganda ang kanilang sasakyan." Ngumiti si Mia. "Opo, mga kakilala ng aking mga magulang na bumisita, dumaan lang para makita ako." Nang umalis ang sasakyan, nakatukod si Mia sa bakal na pintuan, malalim na huminga. Sa labas ay amoy ng kalayaan. 10 araw na lang at lalabas na siya sa pintuan na ito nang hindi na babalik. Ilang araw mamaya, habang nagtatrabaho si Ryan sa opisina, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yani, isang larawan ng kanyang buong tiyan na may caption na "Hindi na ako maaaring magtago, oras na." Nagsimula siyang magpanik. Agad na tumawag kay Yani. "Yani, kumusta ang bata? Anong nangyari?" "Ryan." Ang tinig ni Yani ay tahimik at matamis. "Nagpunta ako sa doktor. Sinabi niya na kailangan ko ng espesyal na pag-aalaga. Kailangan mo ng pera, maraming pera. Ang tiyan ko ay lumalaki at ang gastos ay napakalaki." Mabilis na lumabas si Ryan ng opisina at pumunta sa kanyang sasakyan. Halos baliw ang isip niya, nagbebenta na siya ng kanyang pride para sa perang hindi pa niya hinahawakan. Sa bahay, naghahanap siya ng pera, naghahanap ng kaliwanagan. Bumalik siya kay Mia. "Pirmahan mo ito ngayon. Divorce Petition Property Division, 50-50 hatian." Tiningnan ni Mia ang papel. "Gusto mong magdiborsyo?" "Pirmahan mo at ibenta natin ang bahay, ibigay mo sa akin ang kalahati." Ngumiti si Mia. Parehong kasinungalingan sa isang pahina. "Ryan, ang bahay na ito ay ang aking sariling ari-arian, may legal na dokumentasyon bago kasal. Wala kang karapatang humiling ng kalahati. Ikaw ay nanghiram mula sa aking pangalan, nandaraya sa akin, may kabit, at ngayon ay hihingiin mo pa ang kalahati ng bahay ng aking mga magulang." Sumigaw si Ryan, itinulak si Mia. "Mia, kung hindi ka pipirma ngayon, huwag mong sisihin ako." "Sige," matatag na sagot ni Mia. "Gusto mong magdiborsyo? Pipirmahan ko rin, sawa na rin ako." Mabilis siyang kumuha ng ballpen at pumirma sa kahon ng asawa. "Nakita mo, nagpirma na ako. Ngayon tungkol sa bahay at pera, hintayin mo ang korte. Ang batas ay patas." Sumigaw pa si Ryan, umalis ng galit. Ngunit sa kanyang alis, ngumiti si Mia nang mapait. Ang ari-ariang ipinagtatalo niya ay wala na sa kanyang pangalan. Dumating ang isang hapon nang may ingay sa labas ng pintuan. Isang babaeng nagnanakaw ng utang ni Carmela, dala ang mga kasama. "Carmela, lumabas ka. Nag-order ka sa akin, hindi mo binabayaran ng 2 buwan." Si Carmela ay natatakot, namumula, lumapit signang, korason kay Mia. "Bayaran mo para umalis na siya, ikauwa, ang may pinakamaraming pera sa bahay." Ang utang ni Carmela ay sa Carmela, wala akong obligasyon. Utos ko sa iyo, bayaran ang utang ni Carmela o lumabas ka sa bahay na ito. Tumayo si Mia ng tuwid, tumingin ng direkta sa biyenan. "Nanay, huwag kayong magmalabis.
Sa bahay na ito ay may ambag din ako. 24 na taon na si Carmela, matanda na siyang kumilos ng responsable. Hindi ko ibabayad ni isang sentimo. Pumasok si Ryan. Ryan walang tanong kung sino ang tama o mali. Crack! Isang sampal sa pisngi ni Mia. Tumangay si Mia. Nahulog sa sopa. Nanahimik ang silid. Itinuwid ni Mia ang mukha. Namaga ang kanyang pisngi. Hindi siya umiyak. Sa kanyang mga mata, namatay na ang lahat ng natitirang pag-ibig sa taong ito. Sinampal mo ako, para magising ka. Kung ikaw ay asawa, tulungan mo ang aming pamilya. Sige, sinampal mo ako ng napakahusay. Hindi ko malilimutan ang sampal na ito. Sinabi mong, hindi ako karapat-dapat sa pamilyang ito. Lumakad ng diretso si Mia sa itaas nang walang ibang salita. Doon sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang mga magulang sa probinsya. Ingato ninyo ang inyong sarili. Maraming manloloko ngayon. Kapag may tumawag para humingi ng pera o transfer, huwag kayong maniwala. Kung may bagay, tawagan ninyo ako agad. Pagkatapos nito, kumuha siya ng telepono mula sa isang kahon at pumunta sa isang ospital para makuha ang medikal na sertipiko para sa kanyang pasa. Ang medikal na dokumento na ito ay magiging mahalagang katibayan sa korte. Nang bukas na umaga, pumunta si Mia sa opisina ni Attorney Santos. Ang bahay na ito ay inyong personal na ari-arian at kayo ay may ganap na karapatang ipagawa. Kinukumpirma ng lahat ng mga dokumento na mayroon kayong ganap na karapatang magbenta ng bahay nang hindi kailangan ang pirma ng asawa. Ang inyong plan ay tama at legal. Pagkatapos ay pumunta si Mia kay Kuya Mark. Kailangan kong ibenta ng mabilis sa loob ng 10 araw. Ang buyer ay dapat magbayad ng 1 beses at panatilihing lihim ang transaksyon hanggang sa makumpleto ang papeles. Naiintindihan ko marami rin akong nasasalamuha na ganitong uri ng benta, sisiguruhin ko ang lahat. Sa posisyon ng bahay na ito, makukuha ko para sa inyo ang 10 milyong piso na net kasama na ang lahat ng bayad. 10 milyon sapat para magsimula muli sa ibang lugar. 10 araw na ang lumipas. Sa isang Miyerkules ng umaga, si Ryan ay nasa opisina, si Carmela ay nasa trabaho, si Geengeng, Corazon, ay nagpunta sa kanyang Women's Association meeting. 9:00 ng umaga, isang itim na sasakyan ang huminto sa labas. Bumaba si Kuya Mark kasama ang mag-asawang Hernandez at isang notaryo. Binuksan ni Mia ang pintuan. Ma'am Mia, handa na kami. Sa opisina ng notaryo, natapos ang opisyal na contract of sale. Ang natitirang 9 milyong piso ay nalipat na sa account ni Mia. Ang titulo ay naipailalim na sa bagong pangalan ng mag-asawang Hernandez. Pabalik sa bahay, nagsimulang mag-pack si Mia ng lantaran, 10 malalaking kahon ng mga gamit lahat ng binili niya. Bumalik si Gnang. Corazon mula sa meeting, nakita ang eksena. Ay, nagpapaalis na pala. Ang masama ay tumakas na bago pa man siya hustisiyanin ng korte. Nanatiling nakabalik ang ulo ni Mia, patuloy na nagtatape ng mga kahon. Opo, nagpapaalis muna para malinis at hindi kayo maistorbo, nanay. Umuwi si Carmela, nakita ang mga kahon ng mga mamahaling gamit. Ate Mia, dadalhin mo pati iyon? Iwan mo na sa akin, magkapatid naman tayo. Huwag mong hawakan. Ito ay personal na ari-arian ko. Nagnguso si Carmela at nagpatid ng paa. Sa gabi, umuwi si Ryan ng maaga. Nakita ang mga kahon sa sala. Bilisan mo nang mag-pack kapag natapos na ang diborsyo. Pumunta ka na para makapag-ayos kami para sa bagong pamilya. Salamat. Kaya ko na. Lumakad ng masaya si Ryan patungo sa itaas. Naniniwala siyang pinalaya na niya si Mia. Hindi niya alam na ang mga kahon ay hindi para sa pag-alis bilang talunan, sila ay ang lagi-laging masuwerteng paghahanda para sa isang bagong umpisa. At ang deadline na binanggit ay hindi para sa kanya mula kay Mia, kundi ang turnover ng bahay sa mga bagong may-ari. Ibig sabihin, ang buong pamilya ni Ryan ay magiging homeless ng sabay-sabay. Isang Lunes ng umaga, ang araw ng krisis. Sa opisina ni Ryan, isang grupo ng mga lalaki na may mga tattoo ay dumating sa sasakyan at naglatag ng malaking tarpaulin. Yan Magbanua,
nagpapautang ng pera, hindi nagbabayad, manloloko, magbayad na. Ang mikropono ay nagpalabas ng mga salita na nagpapalibog sa buong lugar. Rian Magbanua, lumabas ka, bayaran mo ang utang mo. Nasa conference room si Ryan nang marinig ang kanyang pangalan. Pamuti ang mukha, ngumiti ang punong direktor, tumayo. Magbanua, ano ito? Bakit may mga taong nagtatakbo ng kaso sa labas ng opisina natin? Sir, tiyak na may pagkakamali. Pagkakamali? Ang pangalan at posisyon mo ay nakalagay sa tarpaulin na iyon. Hindi ako nagpapanatili ng empleyado na may kaso sa kriminal o may utang. Ibalik mo ang iyong ID at laptop ngayon. Lumusob si Ryan palabas ng opisina sa backdoor, lubos na lumayas sa mga nagpapautang. Bumalik si Ryan sa bahay ng wasak. Binasag ang hapagkainan. Nanginginig, sinabi niya kay Mia, ibigay mo sa akin ang iyong pera. Ngunit si Mia ay nanatiling tuwid. Wala akong pera para sa iyong mga utang mula sa sugal at kabit. Ang nawala mong trabaho ay dahil sa iyong sariling kamangmangan. Ikaw ay lalaki, ang nangutang ay kayang bayaran din. Huwag mong palakasin ang sarili sa bahay para lampasan ang asawa, duwag. Sumigaw si Ryan, nagpalabog ng mga bagay, ngunit sa isang kisap mata ng talim sa mga mata ni Mia, naalala niya ang medikal na sertipiko at ang batas laban sa domestic violence. Hindi siya kumibo. Lumabas si Ryan ng galit, nagpunta kay Yani para sa huling pagkakataon. Ang buong katotohanan tungkol kay Yani ay narinig niya sa labas ng pintuan. Kaya nagbalik si Ryan sa bahay, wasak sa bawat paraan. Sa umagang iyon ng araw ng turnover ng bahay, dumating si Kuya Mark kasama ang mag-asawang Hernandez at dalawang opisyal ng notaryo. Good morning, Ma'am Mia. Handa na kami para sa turnover. Opo, maaari kayong pumasok at tingnan ang bahay. Signeng. Corazon ay nagmamadaling lumabas at hinarangan ang pintuan. Wala kayong karapatang pumasok. Ito ay bahay ko, manloloko, ninakaw ng bata ko ang bahay. Ngunit ang opisyal ng notaryo ay inilabas ang writ of possession. Ginang, ang titulo ng bahay na ito ay malinaw na naipailalim sa pangalan ng mga bagong may-ari. Kung titigil kayo sa proseso, maaari kaming tumawag ng pulis para sa iligal na pag-uusig ng kasalukuyang tahanan at pagkagambala ng kapayapaan. Kumilala si Gineng. Corazon sa mga opisyal. Lumingon siya, sa kanilang sulok sa mga mata niya ay puno ng galit bago tumingin kay Mia. Bigla siyang lumabas at kinuha ang walis tingting na may basag na tangkay mula sa sulok ng bakuran, ang walis na madalas niyang ginagamit para makipagmatapatan sa manugang niya. Manloloko. Manloloko ka. Lumabas ka na sa bahay ko. Papatayin kita. Ang walis ay lumipay sa hangin malakas, puno ng galit. Ngunit si Mia ay hindi na ang nagsusuplikang manugang noong mga nakaraang taon. Bahagyan niyang inilihis ang ulo. Ang walis ay lumipas sa kanyang balikat, tinamaan ang bakal na pinto. Boom! Pagkatapos ay nahulog sa lupa, nabali sa dalawa. Ayusin ni Mia ang kanyang blazer, itaas ang ulo ng may pagmamalaki. Tumingin siya sa broken na walis sa lupa, pagkatapos ay tumingin ng direkta sa biyenan niya. Sa sandaling iyon, isang itim na Mercedes ang dahan-dahang dumating, huminto sa tabi ng pintuan. Bumaba ang driver na nakasuot ng opisyal na uniforme, yumuko kay Mia. Good morning, ma'am. Handa na ang sasakyan. Ang general manager ay naghihintay sa inyo sa Cebu para sa signing ng appointment papers. Ngumiti si Mia sa driver, pagkatapos ay lumingon para humarap sa tatlong tao na nakatayo ng natulala sa bakuran. Si Ryan ay bukas ang bibig, tinitingnan ang sasakyan. Si Carmela ay may mga matang bilog-bilog sa pagnanasa. Signang. Corazon ay nanginginig, ang mukha ay halos walang dugo. Dahan-dahang lumapit si Mia patungo sa sasakyan habang hinihila ang kanyang maleta. Sa pintuan ng sasakyan, huminto siya, lumingon at nagbigay ng huling tingin. Ang tingin ng nagwawagi. Aalis na ako. Ang bahay na ito ay naibenta ko na cash basis, notarized at legal. Ang mga bagong may-ari ay napakamabait, binibigyan nila ang lahat ng 30 minuto pa para alisin ang inyong mga personal na gamit. Pagkatapos ng oras na iyon, ang lahat ng natirang bagay ay magiging basura at dadalhin sa dump site ng lungsod.
Pagbati sa lahat ng nasa bahay, sana makahanap kayo ng magandang tulay o gate bridge para sa pahinga sa gabi. Pumasok si Mia sa sasakyan. Isinara ang pintuan. Ang Mercedes ay dahan-dahang lumabas ng pintuan ng eskinita. Iniiwan ang isang manipis na ulap ng alikabok at 3 tao na nakatayo ng walang lakas sa bakuran habang isinasara ng mga opisyal ng notaryo ang bakal na pintuan. 30 minuto. Magsimula na kayong mag-pack. Signang. Corazon ay lumapit sa bakal na rehas, hinawakan ito ng mahigpit at nagsimulang umiyak. Si Ryan ay naupo sa bangketa ng kalsada, ang mga kamay ay nakawakaw sa ulo niya. Si Carmela ay hindi makapagsalita, ang mga mata ay puno ng luha. 3 tao, ilang bag ng lumang damit, at ang malamig na realisasyon ng isang araw na nagsimulang walang alam ang tatayo nila. 6 na buwan pagkatapos, ang lungsod ng Cebu ay nagpapalabas ng bagong araw sa maliwanag na gintong sikat ng araw na sumasayaw sa asul na tubig ng Cebu Strait. Sa ika-25 palapag ng isang modernong gusali ng opisina sa harap ng Fuente Osmeña, sa isang malawak na silid na may 3 panig na kristal na bintana na nakaharap sa lungsod, nakatayo si Mia na sumusandal sa kanyang mesa, hawak ang mainit na kape, dahan-dahang tinitingnan ang magandang tanawin sa labas. Sa kanyang mesa ay isang plaka ng ginto na nakasulat, Mia Reyes, Regional Creative Director. Ang Mia ngayon ay ganap na naiiba sa babaeng nagtitiis at lumuhod noong 6 na buwan. Ang kanyang buhok ay naputol hanggang balikat, may modernong style, nakasuot siya ng isang maayos na opisyal na damit na nagpapakita ng kanyang magandang katawan. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, bumabagsak ang kumpiyansa ng isang matagumpay na babae na may kontrol sa sariling buhay. Mahinang kumatok sa pintuan. Ang kanyang sekretarya ay pumasok, inilagay ang isang makapal na folder sa mesa. Ma'am Mia, ito ang marketing plan para sa bagong 5-star hotel project. Masaya ang partners at gusto kang imbitahan sa hapunan para mas talakayin ang detalye. Ngumiti si Mia, ang ngiti ay masaya at mainit. Salamat. Sabihin mo sa kanila na pumayag ako at huwag kalimutang ihanda ang mga dokumento para sa meeting ngayong hapon kasama ang team mula sa Maynila. Lumabas ang sekretarya, isinara ang pintuan. Muling tumingin si Mia sa bintana. Ngayon ay tumingin siya sa dagat ng lungsod na puno ng mga gusali, ng mga tao, ng buhay. Naaalala niya ang sarili niya noong 6 na buwan, ang nakakaraan isang babaeng nagpupumilit sa isang storage room, tinatawag na walang silbi, ikinukumpara sa mga babaeng mas karapat-dapat. At ngayon siya ay narito malaya, matagumpay, at buong buhay na nararamdaman. Tumunog ang kanyang personal na telepono, isang mensahe mula kay Karen, ang kaibigan niya sa lumang kapitbahay. Ate Mia, kamusta? Isasalaysay ko sa iyo ang tungkol sa kanila, huwag mong isipin na napapahiya ka, lahat ay nasaktan sa kanila. Si Ryan ngayon ay nagtatrabaho bilang laborer sa mga construction site. Naririnig ko na may mga nangutang na binabayaran ng kanyang kita bago pa man niya ito matanggap. Palagi siyang kinakalampag ng kanyang amo. Ang biyenan mo ay nag-apply na mag-dishwasher sa isang karinderiya, 3 sentimo lang ang bayad, at madalas na nalilimitahan dahil sa sakit ng likod niya. Si Carmela ay naging factory worker sa isang garment company. May overtime daw siya, ngunit hindi pa rin sapat para sa kanyang renta. Ang 3 ay nag-aasikaso ngayon sa isang maliit na kwarto na lata ang bubong sa isang mahinang lugar malapit sa ilog. Tiningnan ni Mia ang mga larawan na kasama ng mensahe, mga litratong kinuha ng lihim ng telepono. Si Ryan payat, maitim, suot ang damit panlabas ng manggagawa, yumuyuko para magdala ng mabigat na sako ng semento. Signing. Corazon nakaluslos sa tabi ng isang saradong karinderiya, naghuhugas ng malaking batya ng mga pinggan habang ang madilaw-dilaw na tubig ay umaapaw sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay pumangit ng 10 taon sa loob ng 6 na buwan. Tiningnan ni Mia ang mga litrato ng matagal. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya naawa. Sa kanyang puso ngayon
ay isang kakaibang katahimikan, ang kapayapaan ng isang tao na nagbayad na ng kanyang mga utang sa mundo at maaari nang lumakad ng maliwanag. Sila ay nagbayad na. Ang presyo ay higit pa sa pera, ang presyo ay ang kanilang dignidad, ang kanilang kalusugan, at ang kanilang kinabukasan. Nag-scroll si Mia pababa sa mga mensahe nang hindi na sumagot. Hindi niya nais malaman ang higit pa tungkol sa kanilang masaklap na buhay. Ang nakaraang iyon ay patay na. Ang mga taong iyon ay wala ng kaugnayan sa kanyang buhay. Tumayo si Mia at lumabas sa balkonahe. Ang hangin ng Cebu Strait ay bumubulong ng malamig at maalat, ang timpla ng dagat Pasipiko ay nagpapaalala sa kanya ng kalayaan. Malalim siyang huminga, nararamdaman ang kanyang dibdib na puno ng sigla ng buhay. Ngayong hapon, pagkatapos ng trabaho, pupunta siya para tingnan ang isang kondominium sa baybayin na gusto niyang bilhin. Pagkatapos ay iianyayahan niya ang kanyang mga magulang na pumunta rito para magpahinga at magluwag para bayaran ang lahat ng kanilang aalalahanin para sa kanya. Mabubuhay siya ng isang buhay na ganap at maliwanag para sa bawat araw na lumipas ay maging isang araw ng kagalakan. Ngumiti si Mia, ang mga mata ay nakatutok sa malayong abot tanaw, doon kung saan nagtatagpo ang dagat at langit sa isang asul na pag-asa. Isang lawin ang lumipas sa malawak na kalangitan, malaya at mapagmataas. Iyon ay siya, ang Mia na tunay na ipinanganak muli. Ang buhay ay parang tubig na dumadaloy, maaaring hadlangan sandali, ngunit hindi mapipigilan ang pag-agos nito patungo sa dagat ng kalayaan.